Naghahanda akong makipaghiwalay sa aking asawang top actress. Kaya naghanap ako ng abogado at nagpaimprinta ng kasunduan sa diborsyo. Inakala kong tulad ng dati, pipirmahan niya ito ng basta-basta. Hindi ito naging sorpresa sa akin. Pagkatapos kong ibigay ang kasunduan, pumirma siya agad ng kanyang pangalan sa huling pahina. Nang makita kong pumirma na siya, kinuha ko ang kasunduan at tiningnan. Ang aking nag-aalalang puso ay tila huminahon. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Liuruyan. Hindi siya makapaniwala habang nakatitig sa dalawang malaking titik na diborsyo. Blanko ang kanyang isip. Nagmamadali niyang ibinaba ang hindi pa natatapos na liham at kinuha ang kasunduan sa diborsyo. Matapos itong balikan, sa wakas, sa lagda, natagpuan niya ang sarili niyang pangalan. At ang sulat kamay na ito, pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Biglang namutla ang kanyang mukha, ngunit hindi niya maintindihan. Paano siya pumirma sa kasunduan sa diborsyo? Muli niyang kinuha ang liham at ipinagpatuloy ang pagbasa. Paumanhin. 1 buwan na ang nakalipas, niloko kita. Ang ipinapirma ko sa iyo ay hindi isang abiso, kundi ang kasunduan sa diborsyo. Sana ay patawarin mo ang aking pagiging makasarili at pagkukubli. Dahil talagang ayaw kong malaman mo ito. Ngayong tapos na ang panahon ng pagpapalamig. Hiwalay na tayo. Umalis akong wala kahit ano bilang paumanhin sa aking pagiging makasarili at pagkukubli. Taos puso rin kitang binabati na tumanda kayo ni Keikun na parang isda at tubig, magmahalan ng habang buhay. Huwag mo na akong hanapin. Hanapin mo ang iyong kaligayahan. Lagda. Dating asawa, Jibo Chang. Sa pagtingin sa mga huling salitang ito, nanlaki ng todo ang mga mata ni Liuruyan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dating asawa. Siya ay kanyang asawa. Paano sa isang gabi lang, naging dating asawa na siya? Sandali. Bumuhos ang galit sa kanyang puso, pati ang hindi malamang pagkabalisa. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan at pinapunta ito kasama ang nobyo sa bahay niya. Kahit hindi maintindihan ng kaibigan. Ngunit dinala pa rin nito ang nobyo sa harap ni Liuruyan. Nang makita ang pagkabalisa sa kanyang mukha, nag-alala ang kaibigan. Ruyan, anong nangyari? May nangyari ba? Hindi pinansin ni Liuruyan ang kaibigan. Diretso ang tingin niya sa nobyo nito. Ang kasunduan sa diborsyo ni Jibo Chang, ikaw ang tumulong sa proseso, tama ba? Natigilan ang lalaki. Hindi ba ito napag-usapan na? Bakit, binibining Liu? May problema ba? Pumutok ng galit na galit si Liuruyan. Ipinukpok niya ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Namumula ang mga mata at sumigaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng malinaw noon? Naguguluhan ang kaibigan at ang lalaki. Hindi nila alam kung bakit nagagalit ng sobra si Liuruyan. Ngunit nang makita ang kasunduan sa diborsyo, parang may naisip ang lalaki. Mabilis niya itong binuksan. Sa lagda sa huling pahina. Nakita nila ang pangalan ni Liuruyan. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa, gulat na gulat. Hindi nila inakala na ganito ang sitwasyon. Si Liuruyan ay may asawa na pala. Ang asawa niya ay si Jibo Chang pala. Medyo nag-alala ang nobyo ng kaibigan at biglang naunawaan ang lahat. Agad siyang nagpaliwanag. Ang kasunduan ay walang kontrobersya. Malinaw ang paghahati ng ari-arian. Kailangan lang pumirma. Kaya hindi ko ito pinansin ng sobra. Nabanggit ito noong pagtitipon. Akala ko lang na magkaibigan kayo ng aking kasintahan. At si Ginoong G ay iyong manager. Napakalapit ng relasyon, ayaw kong maningil ng bayad sa abogado. Ngunit sino ang mag-aakala? Si Ginoong G pala ang asawa mo. At noong araw na yon ang dinala mo. Ay si Ginoong Keikun. Akala namin siya ang iyong kasintahan. Isang salita, biglang napawi ang galit ni Liuruyan. Tama nga. Kung naglaan lang siya ng kaunting pansin, kahit kaunti, matutuklasan niya sana. Ngunit hindi niya napansin. Sa huli, masyado niya siyang binaliwala. Kanino pa maaaring sisihin ang pagkakamaling ito? Siya mismo ang may kagagawa nito. Ang kanyang masakit na ekspresyon ay nagdulot ng pag-aalala sa kaibigan. Agad na hinawakan ang kanyang kamay at inalo. Ruyan, kung ayaw mong makipaghiwalay sa kanya, sabihin mo sa kanya, maaari kayong umupo at mag-usap ng mahinahon. Kung maaari lamang mag-usap, hindi siya magiging ganito kasakit, ganito kawalang saysay. Ganito kawalang saysay. Hindi ko na siya makontak. Ang kaibigan at ang nobyo ay hindi ito pinansin. Kahit hindi makontak si Jibo Chang. Hindi sila naniniwala na hindi makontak ang kanyang pamilya, mga kaibigan at kamag-anak. Mga magulang, kapatid, tiyak na maaaring makontak siya. Ngunit nagkamali sila. At sobra nilang tinantya si Liuruyan. 2 taong kasal, wala siyang kontak sa pamilya ni Jibo Chang. O anumang contact details ng kanyang mga kaibigan. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi niya makontak. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang kanyang 2 taong kasal. Ano nga ba ang naidulot kay Jibo Chang? Ako lang ba ang tanging tao? Ako ba ay naging isang karapat-dapat na asawa? Ang matalik na kaibigan at ang kanyang kasintahan ay hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang kasal ni Liuruyan at Jibo Chang ay ganito pala. Bilang asawa, hindi man lang niya kilala.
Ang sinuman sa mga kakilala ng kanyang asawa, kahit ang kanyang pamilya, naiintindihan nila kung bakit gustong makipaghiwalay ni Ji Bochang. Sa ganitong kasal, sino ang makakatagal? Huwag mag-alala, tutulungan ka naming mag-isip ng paraan. Napabuntong hininga na lamang sila at inalo siya, ngunit walang sinuman ang may solusyon. Makipag-ugnayan kay Ji Bochang. Ang kanyang telepono ay hindi na gumagana, maging ang mga social media. Nakatulad ng WeChat, lahat ay na-deactivate na. Para bang sa mundong ito, ay wala siyang pag-iral. Hindi makapaniwala si Liu Ruyan. Para sa pakikipaghiwalay sa kanya. Para iwan siya, ginawa niya ang lahat ng ito. Ito ba ang Ji Bochang na kilala niya? Hindi, marahil ay hindi niya talaga siya nakilala. Dahil hindi niya ito kailanman naunawaan, maging ang kanyang mga hilig. Ay hindi alam ni Liu Ruyan. May galit sa kanyang puso, ngunit tila hindi ito maapoy. Sa halip, pagkatapos kumalma, lalo lamang lumakas ang kanyang pagsisisi at pagdadalamhati. Ikaw ang kanyang abogado, tiyak na makakausap mo siya, di ba? Nagkaroon ng bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ng kasintahan ng matalik na kaibigan. Maaari niyang kontakin si Ji Bochang sa pamamagitan ng espesyal na paraan, ngunit bilang isang abogado, ito ay labag sa batas. Hindi ko hinihiling na ibigay mo sa akin ang kanyang kontak. Sana lang ay matulungan mo akong magpadala ng mensahe, pwede ba? Nagbaba na lamang ng kanyang hinihingi si Liu Ruyan, at pumayag naman ang kasintahan ng matalik na kaibigan. Mabilis siyang kumuha ng computer, gumawa ng isang dokumento, at ipinadala ito. Ang kanyang pananalangin ng mga mata ay nagdulot ng awa sa kanyang matalik na kaibigan at sa kasintahan nito. Gagawin ko ang aking makakaya. Nang bumaba ang eroplano, nakahinga ng maluwag si Ji Bochang. Hindi niya alam kung saan siya nakarating, ngunit tinatamasa niya ang walang patutunguhang paglalakbay na ito. Naglakad siya sa mataong kalye, pinagmamasdan ang mga taong nagdaraan. Pumunta siya sa mga pasyalan, pagkatapos ay sa mga lansangan ng pagkain, at tumikim ng mga lokal na specialty. Ang ganda pala ng buhay. Ang mga araw na wala si Liu Ruyan ay napakasarap. Akala niya ay pagsisisihan niya at mamimiss ang pag-alis na ito, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang kaginhawaan na ito ay tila nagbukas ng lahat ng kanyang mga pores. Bawat selula ay sakim na sumisipsip ng kapayapaang ito. Tunay na napakagaan. Nakaupo sa tabi ng lawa. Umorder si Ji Bochang ng isang matamis na pearl milk tea, pinagmamasdan ang mga ibong lumilipad. Ang mga alon sa lawa at ang mainit na araw na dahan-dahang lumulubog. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagmamadali, hindi siya nagmamadali, hindi siya nagmamadali. Marami siyang oras na pwedeng sayangin. At hindi niya ito itinuturing na pag-aaksaya, bagkus ay tinatamasa niya. Ang kagandahang ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Bagong numero ng telepono, hindi sinabi sa kaninuman. Hindi niya alam kung sino ang kokontak sa kanya sa oras na yon. Binuksan niya ito at sa kanya nalaman na ito ay mula sa kanyang abogado. Yejay, hingi muna ako ng paumanhin. Nakipag-ugnayan ako sa inyo sa pamamagitan ng espesyal na paraan, ngunit sana ay maintindihan niyo ako. Ang inyong asawa ay matalik na kaibigan ng aking kasintahan. Hindi ko matiis ang kanyang pagsusumamo. Ngunit makatitiyak kayo, hindi ko sasabihin sa kaninuman ang inyong kontak. Lalong hindi ko sasabihin kay Miss Liu. Ngunit pinakiusapan niya akong ipadala sa inyo ang isang dokumento. Kung nabasa na ninyo ito, sana ay umuwi na kayo. Dahil bigla kayong umalis ng walang paalam. Natural lamang na mag-alala siya. Umaasa din ako na anuman ang problema ay maaari kayong umupo at pag-usapan ito ng maayos. Alam ni Ji Bochang na magagalit si Liu Ruyan. Ang kanyang biglaang pag-alis ay normal na ikagagalit. Ngunit, ang pagpapadala sa kanya ng dokumento ay hindi niya inaasahan. Binuksan niya ito ng walang pag-isip at nagulat si Ji Bochang. Puro salita ang laman, parang isang kontrata. Sa isang sulyap, hindi bababa sa 10,000 salita. Hindi ba? Ang pagsulat ng ganito karami para sa sarili, ano bang saysay nito? Pagsisisi sa sarili. Diborsyado na, talagang hindi na kailangan. Tamad na siyang basahin. Ayaw rin namang sirain ng dokumentong ito ang kanyang kalooban, kaya basta na lang niyang pinatay ang cellphone. Hindi na rin niya balak sagutin ang dokumentong ito. Pagdating ng gabi, matapos tingnan ni Ji Bochang ang tanawin ng gabi. Saka lang siya bumalik sa hotel. Sa sandaling iyon, dumating muli ang mensahe ng abogado. Ginoong Jay, nakita na po ba ninyo ang dokumento? Maaari po bang sumagot? Hindi ko na po talaga kaya ang presyon. Maawa na po kayo sa akin, pakiusap niya. Hindi maiwasan ni Ji Bochang na makaramdam ng pagkainit. Tama nga, walang dahilan para madamay ang ibang tao. Hindi maganda yon. Pagkatapos niyang sumagot ng isang isige, nag-type pa siya ng ilang salita sa kahon ng usapan. Ayaw kong tignan ang dokumento. Diborsyado na. Huwag nang istorbohin. At ipinadala na niya ito. Kasabay nito, ni-screenshot ng kasintahan ng matalik na kaibigan ang impormasyon at nilagyan ng blur ang numero. Ipinadala kay Liu Ruyan. Isang simpleng pangungusap, ngunit nanliit ang mga mata ni Liu Ruyan.
Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nag-type sa kahon ng usapan ng napakahaba. Marami pang salita ang naisulat, ngunit habang dumarami ang mga ito, unti-unting nawawala ang kanyang tiwala sa sarili. Sa huli, isang malalim na buntong hininga na lamang ang kanyang nagawa. Binura na lang niya ang mga salitang ito. Walang lakas na naupo sa sopa, walang laman ang tingin sa kisam. Sa isang saglit, may naalala siya, kinuha ang liham. Binasa ito muli, at sa wakas, naunawaan na niya kung bakit gusto ni Jibo Chang na makipagdiborsyo sa kanya. 24 na oras na siyang nawala, ngayon lang niya nalaman ang dahilan ng diborsyo. Sa katunayan, alam na niya ang tungkol sa kanya at kay Kei-kun. Sa pag-isip na ito, lalong nabalisa si Liu Ruyan. May kasama ring pagsisisi. Unti-unting bumalik ang alaala at siya ay napabuntong hininga ng malalim. Totoo naman na gusto niya si Kei-kun. Iyon ay maraming taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakaraan, si Jibo Chang ang nanliligaw sa kanya, samantalang siya naman ay nanliligaw kay Kei-kun. Ngunit noong panahong iyon, si Kei-kun ay hindi siya gusto. Itinuturing lamang niya itong isang nakababatang kapatid na babae. Labis na nasaktan si Liu Ruyan. Lihim siyang umiibig dito, samantalang si Jibo Chang ay lihim din na umiibig sa kanya. Ang pagbabago ng mga bagay-bagay ay ang kasal ni Kei-kun. Alam niya, dapat na siyang magpaalam kay Kei-kun. Sa kanyang kasal kay Jibo Chang, inaamin niyang pabigla-bigla ito. Ngunit pinag-isipan din niya ito ng mabuti. Napakabuti ni Jibo Chang sa kanya at hindi naman siya naiinis. Kahit na may paghanga, isang lalaking nanligaw sa iyo sa loob ng 3 taon, katulad ng kanyang panliligaw kay Kei-kun. Sa loob ng 3 taon, ang katigasan ng ulo na ito ang nagpaantig sa kanya. Dagdag pa ang kawalan ng pag-asa na pangasawa niya si Jibo Chang. Ngunit hindi siya kailanman nagsisi. Hindi lamang iyon, natututo rin siyang bitawan ng paunti-unti. Bitawan si Kei-kun. Unti-unting tanggapin si Jibo Chang. Ngunit ito ay nangangailangan ng panahon at nagawa naman niya. Sa kasalukuyan, kaya na niyang ituring si Kei-kun bilang isang kaibigan. Kahit na malaman niyang diborsyado na ito, hindi sumagi sa isip ni Liu Ruyan na makisama kay Kei-kun. Ngunit ang 3 taong lihim na pag-ibig, ang 2 taong pagpapaalam, ang malalim na marka ay nanatili pa rin sa puso. May bakas pa ito. Marahil ay dahil sa nakagawian o sa hindi namamalayan. Palagi niyang inilalagay ang kanyang pansin kay Kei-kun nang hindi nag-isip, ngunit wala naman siyang ibang intensyon. Kung tungkol sa pagtatago ng kasal, bahagi nito ay para talaga sa karera. Ang higit pa ay hindi pa niya lubos na natatanggap si Jibo Chang. Ngunit ngayon, natuklasan niya na si Jibo Chang ay umalis na lamang sa ganitong paraan. Ang sakit na nasa puso. Unti-unting lumilitaw. Hindi rin niya alam kung kailan nagsimula, ngunit tunay na pumasok si Jibo Chang sa kanyang puso. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay payapa. Wala itong gaanong mga alon, kaya naman siya ay labis na nagagalit. Hindi dahil umalis si Jibo Chang sa ganitong paraan o dahil pinagplanuhan niyang mabuti ang diborsyo. Naiintindihan niya ang mga ito. Siya ang nagkamali sa pag-isip. Ngunit bakit hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Bakit umalis nang hindi nagpapaalam? Bakit walang kahit isang salitang sinabi? At hinatulan ang kanilang pagsasama ng kamatayan. Labis na nagalit si Liu Ruyan. Galit sa kawalan ng tiwala ni Jibo Chang sa sarili. Galit sa hindi pagkakaunawaan ni Jibo Chang. Galit sa pagiging mapagpasya ni Jibo Chang. Higit sa lahat, galit sa sarili, bakit hindi siya naging isang asawa na may pananagutan? Ang dapat na responsibilidad ay bakit hindi maagang ipinaliwanag ang mga bagay na ito. Sa pagitan ng mag-asawa, dapat walang anumang lihim. Dapat ay sinabi niya na may gusto siya kay Kei-kun. Dapat ay sinabi niya sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Lalo siyang nagalit. Hindi niya nakita ang tunay na lugar ni Jibo Chang sa kanyang puso. 2 taon ng kasal. Matagal na niyang nagustuhan ang lalaking ito na tahimik na nag-alay para sa kanya. Alam niya sa kanyang puso. Hindi siya batong puso. Mula sa araw na pakasalan niya ito, sinabi niya sa kanyang sarili. Nakalimutan si Kei-kun at pahalagahan ang lalaking nasa harapan niya. Kahit ngayon, hindi pa rin niya naisip na makipaghiwalay kay Jibo Chang. Kahit na mayroon na siyang kasunduan sa diborsyo. Higit sa lahat, wala rin sa kanyang isip ngayon ang anumang pagnanais na makasama si Kei-kun. Hiwalay na siya. Hiwalay na rin siya, ngunit hindi niya ginawa. Ang iniisip niya ay, paano mahahanap si Jibo Chang at papakanselahin ang kaso? Gusto pa rin niyang panatilihin ang kasal na ito. Ngunit 3 araw na. Wala siyang mahanap na paraan upang makontak si Jibo Chang. Ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan ay alam niyang hindi dapat magdagdag ng gulo. Gutom siyang nanatili sa bahay sa loob ng 3 araw. Sana, sa pagmulat ng kanyang mata, makita niya si Jibo Chang na bumalik. Sinabi niya sa kanyang sarili, dapat siyang sumugod sa kanyang mga bisig. At sabihin sa kanya ng tapat, ang kasalukuyan niyang nagugustuhan ay si Jibo Chang. Hindi si Kei-kun. Ruyan, ayos ka lang ba?
Ilang araw na hindi nakita si Liu Ruyan, nag-alala si Keikun. Dumalaw siya sa kanya. Sa unang tingin ni Liu Ruyan sa kanya, nagpasya siya sa kanyang puso. Naipaliwanag ang lahat ng ito. Hindi maganda, nawawala si Jibo Chang. Pagkatapos sabihin ni Liu Ruyan, kinabahan si Keikun. Ano ang nangyari? May problema siya. Hindi dapat. Si Jibo Chang ay aking manager. Paano magkakaroon ng problema? Magsalita ka. May magagawa ba ako para sa kanya? Kinabahan si Keikun, ang ekspresyon niya ay tunay na nag-aalala para kay Jibo Chang. Lalong napahiya si Liu Ruyan sa kanyang puso. Isang tagalabas. Ay ganito siya mag-alala sa kanya, alam niyang mabuti siya, ngunit siya ay hindi. Hiwalay na kami. Tinitigan siya ni Keikun ng may pagkabigla, puno ng hindi makapaniwala. Kasal ka na? Si Jibo Chang ang asawa mo. Hindi niya naisip ang bagay na ito. Mukha lang silang magkasamang trabaho, paano sila magiging mag-asawa? Naglakas loob si Liu Ruyan na sabihin ang totoo. Sinabi pa niya ang kanyang nararamdaman para kay Keikun. Napabuntong hininga si Keikun. At maraming bagay ang naalala. Umiiling siya, Ruyan. Talagang nalilito ka. Si Jibo Chang ay isang mabuting lalaki. Mahal mo. Dahil ikinasal ka na, dapat mong gampanan ang tungkulin ng isang asawa. Kahit may iba kang nararamdaman, sa huli, ikaw ang pumili ng kasal na ito. Bakit ka naging ganyan kalito? Nasaktan mo talaga siya. Nagalit din si Keikun sa kanyang sarili. Ngunit sa huli, hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Kung alam niyang si Liu Ruyan at si Jibo Chang ay mag-asawa, tiyak na lalayo siya. Kahit ituring niya si Liu Ruyan na parang kapatid, ngunit wala silang dugong magkakadugo, kaya dapat pa ring lumayo. Hindi alam ni Liu Ruyan kung ano ang sasabihin. Nakatalikod siya, walang masabi. Matagal bago namula ang kanyang mga mata. At lumuha. Gusto ko siyang mahanap, sabihin sa kanya ng malinaw. Ngunit hindi ko na siya mahanap. Alam ni Keikun na tuluyan ng sumuko si Jibo Chang. Gaano ba siya kasakit bago siya umalis ng ganito? Sa madaling salita, hindi mo rin siya inilagay sa iyong puso. Kahit gaano kalinis ang pag-alis ng isang tao, daan-daang pira-pirasong balita, ay magkakaroon pa rin, ngunit wala kang alam. Ruyan, dapat mong sabihin sa kanya na pasensya ka na. Palagi nang lumalabas ang luha ni Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya nagkamali. Guys, hindi ginambala ni Keikun si Liu Ruyan. Umalis siya roon. Hindi niya alam kung paano aliwin si Liu Ruyan. Dahil may dahilan din siya rito, ang magagawa niya ay subukan ang lahat ng paraan. Hanapin si Jibo Chang. Kita niya na mahal ni Jibo Chang si Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay nagmamahal din sa kanya, isang mag-asawang nagmamahalan, umabot sa ganitong kalagayan. Talagang hindi dapat. Ito rin ay para sa kanyang sarili, para sa kanilang dalawang pag-ibig. Ginawang pagbawi, ngunit mas mahirap para sa kanya na hanapin si Jibo Chang. Ganito, lumilipas ang mga araw mula noong umalis si Jibo Chang. Eksaktong isang linggong panahon, walang laman ang kanyang isip. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, si Jibo Chang ay araw-araw na may ngiti. Nakadaan siya sa maraming lugar, nakakita ng maraming tao, tanawin. Masarap na pagkain, at ang mga biglaang pagkikita na mababaw na pagkakaibigan. Ang buhay ay talagang kawili-wili. Naunawaan din niya kung bakit maraming tao ay gustong maglakbay. Araw-araw, nakakakita ng iba't ibang tanawin. Ang makakita ng ibang tao ay nagbibigay ng sariwang dugo sa buhay. Paano ito gagawin? Si Jibo Chang ay dumaan sa isang tindahan at nakakita ng mga souvenir. Ginoo, 10 piso bawat isa, dalawa ay may isa 0% diskwento. Ang tindera ay isang batang babae. Wala sa mga ito. Batang babae, ang mga bagay na ito ay dapat gawa niya. Gawa niya sa kamay. 10 piso ay talagang hindi mahal. CJ, kaya bibili ako ng isa. Pumili si Jibo Chang ng isa na nakakuha ng kanyang pansin. Gustong-gusto niya. Ginoo, dalawa ay may diskwento. Hindi ba kayo bibili para sa asawa? Medyo nagulat si Jibo Chang. Para kay Liu Ruyan. Hindi niya naisip, ngunit nagtaka siya kung paano niya nalaman na siya ay may asawa. Itinanong ni Jibo Chang ang kanyang pag-aalinlangan. Nagpaliwanag ang batang babae. Intuition. Marami akong nakilalang tao, iba ang may asawa. Ang intuisyong ito ay talagang kawili-wili, ngunit umiling si Jibo Chang. Tama ang hula mo sa kalahati. May asawa ako, hiwalay na kami, ngunit bibili pa rin ako ng dalawa. Gusto niyang kumita ng mas maraming pera, hindi niya pinansin ang sobrang kaunting pera. Subalit ang mga binili niya ay pawang kanyang mga gusto. Nang siya'y umalis, mahabang mahangtitig ang dalaga sa kanyang likuran. Kahit anong tingin, ay hindi maaninag na siya'y diborsyada na. Ganoon na lamang. Nagpatuloy si Jibo Chang sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Lumipas ang mga araw mula nang siya'y umalis ay higit. Sa isang buwan na, si Jibo Chang ay namumuhay ng masagana at komportable. Subalit si Liu Ruyan ay parang nawalan ng kaluluwa, araw-araw ay nakatungo at malungkot.
Naawa ng husto ang kanyang matalik na kaibigan, paulit-ulit na nakikiusap sa kanyang nobyo na magbigay ng paraan. Bilang isang abogado, natural na ayaw niyang makialam, lalo na't nakita rin niya na ang pag-alis ni Jibo Chang ay nararapat. Bagamat naawa siya kay Liu Ruyan, ay hanggang sa pagkaawa lamang. Ngunit, hindi niya mapigilan ang pagsusumamo ng kanyang kasintahan. Sa wakas ay nakaisip siya ng isang paraan. Bagamat ang kasunduan sa diborsyong ito ay walang anumang problema. Maaari ka pa ring maghain ng pagtutol, halimbawa sa isyu ng pamamahagi ng ari-arian. Basta't ihain mo ito, ay mapipilitang bumalik si Ginoong G upang ayusin ito. Medyo masama ang paraan, subalit nasa tamang daan. Mas mabuti ito kaysa hindi mo siya makita. At saka, huwag mong sasabihin na ako ang nagsabi. Ang nobyo ng matalik na kaibigan, labag sa kanyang konsensya, ay nagmungkahi ng paraan. Ang mga mata ni Liu Ruyan, sa wakas ay lumiwanag. Isang araw, nakatanggap si Jibo Chang ng subpoena. Si Liu Ruyan ay naghain ng demanda na nagsasabing hindi patas ang pamamahagi ng ari-arian at dapat muling hatiin. Si Jibo Chang ay bigla na lamang natahimik at nainis. Tinawagan ni Jibo Chang ang kanyang abogado, na siya ring nobyo ng matalik na kaibigan ni Liu Ruyan, upang itanong ang tungkol dito. Ginoong Jai, parehong may karapatan ang mag-asawa na maghain ng demanda. Ang dahilan kung bakit ito inihain ni Binibining Liu, ay talagang gusto ka lamang niyang pauwiin. At ang ganitong uri ng problema ay kailangan mong personal na dumalo upang malutas. Kung maayos na malulutas, ay maaari ring makuha ng mabilis ang sertipiko ng diborsyo. Bukod pa rito, bagamat hiwalay na kayo ngayon, hindi pa nakuha ang sertipiko ng diborsyo, at maaga o huli ay kailangan niyong kunin ito. Labis na nainis si Jibo Chang. Hindi niya inaasahan na ang diborsyo ay magiging napakahirap. Alam din niya, si Liu Ruyan ay gustong pilitin si Jibo Chang na bumalik kahit na siya ay sumasang-ayon sa lahat pero hindi pa rin siya. Pinapayagan ang kanyang sarili na bumalik sa katunayan na isip ni Jibo Chang ang problemang ito akala niya pagkatapos siyang umalis. Si Liu Ruyan ay magagalit lamang kasama ang presensya ni Kei Yikun hindi magtatagal ay siya. Ay kusang sasang-ayon kukunin ang divorce certificate sa oras na yon babalik siya. Nang walang gulo ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya sumunod sa kanyang script. Bigla bang nasaktan ang kanyang pride dahil sa diborsyo o mayroon ba talagang sasabihin? Wala siyang choice kaya nag-book siya ng tiket bumalik ng labag sa kanyang loob. Nang malaman ni Liu Ruyan ang balitang ito agad siyang naghanda muling inayos ang buong kwarto. Ayon sa dati nitong anyo, kahit ang mga bagay na naalala niya tungkol kay Jibo Chang, ay binili niyang muli nang hindi ginalaw pati ang wedding picture, ay pinakulayan niya muli at isinabit sa dingding. Umaasa siya na si Jibo Chang ay babalik sa bahay na ito makikita ang lahat ng ito. Ang buhay ay babalik sa dati sa normal ngunit. Si Jibo Chang ay bumalik ngunit hindi siya unang hinanap kahit na pinaliwanag niya ang lawyer na makipagkita kay Jibo Chang. Ang naghihintay sa kanya ay isang malupit na pagtanggi sinabi ni LG tanungin kung paano mo nais na hatiin ang iyong assets. Basta pumayag ka sa anumang plano ng pamamahagi pipirma siya sinabi ng boyfriend ng best friend nang walang magawa. Alam na ayaw ni Jibo Chang na makita si Liu Ruyan, kahit na bumalik siya ayaw niya siyang makita kailangan kong makipag-usap sa kanya ng personal. Matigas na sabi ni Liu Ruyan ang bagay na ito ay hindi maaaring ayusin ng hindi personal na pag-uusap paano ko siya mababawi. Sa wala nang magawa ang boyfriend ng best friend ay kinontak si Jibo Chang ngunit matigas ang paninindigan ni Jibo Chang. Anumang bagay ay dadaan na lang sa lawyer, hindi na kailangan ng personal na pagkikita ang ibig sabihin ni MJ. Ay gusto kang hiwalayan at ang kanyang kahilingan ay makatwiran ang diborsyo sa pamamagitan ng lawyer. Hindi pagkikita ay normal na proseso kaya kung gusto mo siyang makita isa na lang ang huling paraan. Nagmamadaling tanong ni Liu Ruyan anong paraan huminga ng malalim ang boyfriend ng best friend. Dahan-dahang binigkas ang tatlong salita ang Civil Registry Office doon ang simula at wakas ng kasal. Anumang may kinalaman sa kasal sa huli ay dadaan doon may mga taong dadaan ng isang beses. May mga taong maraming beses ngunit sa huli iyon ang daan na dapat daanan para makita si Jibo Chang. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa Civil Registry Office para sa diborsyo at pagkuha ng divorce certificate mo siya makikita. Namutla si Liu Ruyan hindi niya inaasahan na sa pamamagitan lamang ng paraang ito. Siya makikita si Jibo Chang ngunit sa pag-iisip walang ibang paraan. Ayaw niya akong makita na ayon din sa proseso sa wala nang magawa. Tumango siya ng pagsang-ayon ipinadala ng boyfriend ng best friend ang balita kay Jibo Chang. Mabilis na dumating ang sagot bukas ng 9 ng umaga sa Civil Registry Office. Espesyal na pinaalalahanan ni MRG na dalhin mo ang mga kaugnay na dokumento puno ng pait ang mukha ni Liu Ruyan. Sa loob ng 1 buwan sa pamamagitan ng lawyer na kinontak si Jibo Chang 10 araw na hindi nakatanggap ng mensahe. Ngayong pumayag siyang pumunta sa Civil Registry Office agad siyang sumagot sa katunayan. Hindi siya abala ayaw lang niyang sumagot sa ibang salita.
Ayaw din niyang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya, ang tanging natitirang ugnayan ay ang divorce certificate na kumakatawan sa pagtatapos ng kasal Civil Registry Office. 9:00 maagang dumating si Liu Ruyan dito, ngunit walang dala. Hindi talaga niya intensyon na maghiwalay, ang hindi pagdadala ng bagay ay ang pinakamabuti. Nakatayo si Liu Ruyan sa tabi ng kotse, patuloy na nakatingin sa magkabilang gilid, hindi niya alam saan mang direksyon darating si Jebo Chang. Gusto niyang makita siya sa unang pagkakataon bandang 9:05. Isang taxi ang huminto sa harap niya, si Jebo Chang na may dalang file folder. Bumaba ng kotse, nahuli siya sa dati. Hindi siya nahuhuli dati, nang itim ang paningin ni Liu Ruyan, lalong sumakit ang kanyang puso. Lalo na nang makita si Jebo Chang sa sandaling iyon, siya ay tila bagong panganak. Puno ng sigla ang kanyang buong pagkatao, ganito ang estado. Parang 5 taon na ang nakararaan noong una niya siyang nakita, hindi rin niya nakita ang malungkot na ekspresyon dahil sa diborsyo, kahit isang maliit na bahagi wala. Lalong sumakit ang puso ni Liu Ruyan, ganito pala sa panahong ito siya lang ang nalulumbay. Hindi ba siya nagmamalasakit, nanginginig ang kanyang mga labi. May nais siyang sabihin, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya si Jebo Chang ang unang nagsalita. Pasensya na at nahuli ako, pinaghintay kita, pumasok na tayo. Magalang na sabi ni Jebo Chang, napakagalang, ngunit may lamig na nagparamdam ng distansya. Pagkasabi niyon, tahimik siyang naglakad papunta sa Civil Affairs Bureau, ngunit hindi gumalaw si Liu Ruyan. Nakatayo siya sa kinaroroonan, nakatingin sa kanya. Ilan, nagtaka si Jebo Chang. Bahagyang kumunot ang noo niya, nakatingin sa mga kamay niyang walang dala, nakatingin sa kanyang kawalan ng emosyon. Saka lang siya natauhan, anong ibig mong sabihin? Hindi ba pumayag ka na sa diborsyo? Ano na namang drama ito? Akala niya pumayag na si Liu Ruyan. Pero hindi niya inaasahan, niloko niya siya. Nang marinig ni Liu Ruyan ang kanyang sinabi, parang may malaking bato na pumigil sa kanyang dibdib, pinipiga siya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Pwede ba tayong mag-usap? Halos pagsusumamo ang tono niya sa pagsabi niyon, at ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na gumamit siya ng ganoong tono. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay isang tahimik na pangungusap. Kunin muna natin ang sertipiko ng diborsyo, pagkatapos na tayo mag-usap. Hindi alam ni Jebo Chang kung gusto pa niyang lumaban, lalong lumala ang mukha ni Liu Ruyan, mahigpit na pinisil ang kanyang kamay. Ang mga kuko ay tumutusok sa kanyang palad, ngunit malambing pa rin ang kanyang boses. Hindi ko mahanap ang sertipiko ng kasal. Alam mo naman, ikaw ang nag-aayos ng lahat ng gamit sa bahay. Kaya, isama mo ako pa uwi, tulungan mo akong hanapin, okay? Akala ni Liu Ruyan na maluloko nito si Jebo Chang, ngunit hindi nauto si Jebo Chang. Ang sertipiko ng kasal ay laging kasama ng iyong mga dokumento, nasa iyong nightstand. Kunin mo, hihintayin kita dito. O kaya'y mag-schedule ka ng ibang oras. Dalhin mo lahat ng gamit at bumalik ka. Alam ni Liu Ruyan, nakita niya sa kanyang kasinungalingan. Alam din niya, napakatalino ni Jebo Chang, at lubos siyang kilala nito. Pero hindi siya naging ganito kaseryoso sa kanya dati, ngayon naman ay walang pag-isip na. Ilantad ang kanyang kasinungalingan, lalo siyang nasaktan. Dati siya ay laging nagpaparaya sa kanya. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin niya, alam niya. Iingatan niya ang kanyang emosyon, hindi niya ito sasabihin. Ngayon wala na siyang pag-iingat at hindi na rin siya nagpapahalaga. Hindi niya inaasahan na ang unang pagkikita pagkatapos ng 1 buwan ay magiging ganito kasakit, hindi rin niya inaasahan. Nasa loob lamang ng 1 buwan, sila ni Jebo Chang ay magkakaroon ng ganoon kalayong distansya. Labis siyang nagsisi kung alam lang niya na ganito ang mangyayari. Siguradong mas maaga niyang sasabihin ang totoo kay Jebo Chang at hihilingin siyang manatili. Mabilis na umikot ang utak ni Liu Ruyan hanggang sa makahanap siya ng paraan. Bo Chang, kahit na magdiborsyo na tayo, hindi ba pwedeng umupo at mag-usap? Pangako sa'yo, kapag sinamahan mo ako pa uwi, tiyak na makikipaghiwalay ako sa'yo, okay? Sinabi pa rin ni Liu Ruyan ang kasinungalingan, hindi siya magaling magsinungaling, ngunit ito ay kasinungalingan. Gusto ni Jebo Chang na makipaghiwalay sa kanya, kaya kailangan niyang pumayag. Talaga? Nagduda si Jebo Chang, ang tingin sa kanya ay may bahid ng lamig. Talaga? Tiningnan lang ni Liu Ruyan si Jebo Chang, matatag ang kanyang tingin. Ngunit sa huli ay walang tiwala sa sarili. Alam ni Jebo Chang, maaga o huli ay kailangan niyang daanan ito. At ang diborsyong ito ay hindi ganoon kadaling makuha. Kaya tumango na lang siya, at gusto ring makita kung ano ang talagang sasabihin ni Liu Ruyan. Pagsakay sa kotse, inilapag ni Jebo Chang ang kanyang ulo sa isang tabi, nakatingin sa labas ng bintana. Palihim na tiningnan ni Liu Ruyan ang lalaking ito, labis ang sakit sa kanyang puso. Matagal silang hindi nagkita. Ngunit ayaw niyang magsalita ng kahit isang salita sa kanya. Pero alam niya, ito ay kasalanan niya. Nang maalala niya ang dati habang nagmamaneho, laging may topic siyang ibinabahagi sa kanya at pinapasaya pa siya. Sa pag-isip ngayon,
Talagang hindi niya alam kung paano pahalagahan. Kaya ginaya niya si Ji Bochang. At naghanap ng topic, nabalitaan ko nag-resign ka, ano ang plano mo ngayon? Sumagot si Ji Bochang nang walang pakialam, ito ay aking personal na bagay, wala kang kinalaman dyan. Ang malupit na salitang iyon ay tumusok sa puso ni Liu Ruyan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumagot ng may pagmamatigas. Bakit hindi mo na lang isara? Kahit hiwalay na tayo, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Ngumiti si Ji Bochang. Sa unang pagkakataon mula nang makita siya, nagpakita siya ng ngiti. Pero isang malamig na ngiti iyon. Pasensya na, wala akong ugali na makipagkaibigan sa dati kong asawa. Galit na galit si Liu Ruyan. Paano siya naging ganito kawalang puso? Dati siya ay mahal na mahal siya, biglang hindi na, ganito ba talaga siya kalamig? Bawat salita ay puno ng pagtanggi at pag-ingat, at maging ganito kawalang awa. Ji Bochang, sasabihin ko sa'yo, kahit pumasok tayo sa hindi pa kami nakakakuha ng divorce certificate, sa pangalan ay asawa mo pa rin ako. Tiningnan siya ni Ji Bochang ng isang sulyap. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, at nagtanong ng kanyang pagkalito, kaya ano? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Pinindot ni Liu Ruyan ang preno, at tumitig ng diretsyo kay Ji Bochang. Ang gusto kong sabihin ay may sarili akong opinyon tungkol sa diborsyong ito. Hindi naintindihan ni Ji Bochang ang linyang ito. Opinyon niya, may iba pa ba siyang opinyon? Anong opinyon? May problema ba sa kasunduan ng diborsyo? O may problema sa paghahati ng ari-arian? O kaya, sa pag-akalang ako ang nagmungkahi ng diborsyo, sa tingin mo ay nasaktan ang iyong dangal? Wala iyon problema. Kung sasabihin mo lang, tutuparin ko lahat para sa'yo. Basta pumayag ka lang na magdiborsyo. Hindi alam ni Ji Bochang kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Pero para sa kanya, hindi iyon mahalaga. Ang hinahangad niya ay ang divorce certificate. Kapag nakuha na ang divorce certificate, kahit siya pa ang magmungkahi ng diborsyo, kahit siya pa ang magtulak sa kanya palabas ng bahay, tatanggapin niya yon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ji Bochang, sobra ka na. Galit na si Liu Ruyan ay nakatitig sa kanya. Hindi niya maintindihan. Paano naging ganito si Ji Bochang? Bawat salita ay tungkol sa diborsyo. Ganoon ba siya kasabik? Gusto ba niyang makipagdiborsyo sa akin? Kahit nagkamali ako, wala na ba talagang pag-asa na maayos pa? Kailangan ba niyang patayin ako sa isang hampas bago siya maging masaya? Liu Ruyan, hindi kita maintindihan. Hindi mo naman ako mahal. Ang diborsyo ay dapat siyang inaasam-asam mo. Ngayon ay nagpapakita ka ng ganitong itsura. Baka nagsisisi ka. Ayaw mo bang makipagdiborsyo sa akin? Ang pagkalito ni Ji Bochang ay puno pa rin ng kalupitan. Gustong sabihin ni Liu Ruyan na, pero nang nasa labi na ang salita, umungol na lamang siya. Sa halip ay nagsalita siya, ayaw ko lang na walang malinaw na dahilan ang diborsyong ito. Lalo pang naguluhan si Ji Bochang. Walang malinaw na dahilan? Hindi ko maintindihan. Paano naging walang malinaw na dahilan? Nasira ang relasyon, hindi ba dapat magdiborsyo? Kung walang pagmamahal, ang kasal ay hindi ba isang pagkakamali? Siya ay may tunay na minamahal, aalis ako. Hindi ba ito tama? Hindi mo maintindihan. Sige, sasabihin ko sa'yo. Pwede tayong magdiborsyo, pero ayaw ko na sa ganitong pagkakamali ay magdiborsyo tayo. Pwede tayong magdiborsyo, pero ayaw ko na bigla mo akong hindi bigyan ng pagkakataon. Pwede tayong magdiborsyo, pero ayaw ko na mula ngayon ay magkahiwalay tayo at wala nang pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi maintindihan ni Liu Ruyan kung bakit siya naging ganito kawalang puso. Dati siya ay mahal na mahal siya. Kahit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ang pag-ibig na ito ba ay kayang bitawan ng ganun-ganun lang? Kahit na pumunta sa Civil Affairs Bureau ay ito lang ang makakagalaw sa kanya. Kahit na pag-usapan ng diborsyo, wala siyang interes. Parang kung ano ang gusto niya, ganoon na lang. Hindi maintindihan ni Liu Ruyan. Hindi niya maintindihan. Pero pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga salita, si Ji Bochang naman ang naguluhan. Hindi ba niya gusto si Kei-kun? Hindi ba dapat makita niyang hindi siya nag-aalala o nag-aaway tungkol sa diborsyo? Ay masaya siya. Higit pa rito, dapat siya ay pumunta kay Kei-kun pagkatapos makipagdiborsyo sa kanya. Bakit siya nagsasabi sa akin ng maraming bagay na ito? At sa kanyang tono, parang siya ang nagmamahal sa akin. Tiningnan ni Liu Ruyan ang naguguluhang itsura ni Ji Bochang. Alam niyang hindi nito naiintindihan kung bakit niya nasabi yon. Pinaghintay niya ang tamang sandali. Plano niyang ipaliwanag ang lahat ng ito. Ji Bochang, hindi ba sa tingin mo na ang gusto ko ay si Kei-kun? Naisip mo ba na ito ay isang malaking pagkakamali lamang? Umiling si Ji Bochang, matatag na matatag. Hindi ko iniisip na ito ay isang pagkakamali. Ang kanyang katatagan ay parang isang mabigat na suntok, na malakas na tumama sa kanyang puso, at lalo pang nagdagdag ng pagkakasala sa kanyang puso. Tunay na labis ang aking ginawa na naging dahilan upang siya ay magkamali, huminga ng malalim si Liu Ruyan. Binagalan ang tono, may pagsisisi, pasensya, kasalanan ko ito. May mga bagay na dapat sana'y sinabi ko sa iyo noon pa, ngunit ipinagpaliban ko, kaya't matagal kang nagkamali.
Ang paghingi ng tawad na ito, hindi lubos na naunawaan ni Jibo Chang, at ang gusto niya ngayon ay hindi rin ang paghingi ng tawad. Pagkatapos ng diborsyo, maganda ang kanyang buhay. Kaya't nagustuhan niya ang ganitong pakiramdam. Bukod pa rito, hindi pa niya naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Liu Ruyan. Kaya't sumagot siya ng walang pag-isip, tapos na yon, hindi na kailangan ang paghingi ng tawad. Mas mabuti pang kunin na lang ang sertipiko ng diborsyo, magkahiwalay na tayong mabuti, kahit sa tingin mo ay may pagkukulang ako sa'yo, basta't pumayag ka ng madali sa diborsyo, patatawarin kita. Lalong nasaktan si Liu Ruyan, bago pa siya makapagpaliwanag, isang matinding dagok ang dumating. Naunawaan niya kung ano talaga ang idinulot niya kay Jibo Chang. Anong uri ng pinsala, sa 2 taong kasal, ano ba talaga ang ginawa ko? Paano ko siya nasaktan ng labis? Bo Chang, alam kong gusto mong magdiborsyo. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko, kung ipipilit mo pa rin ang diborsyo, papayag ako. Tumango si Jibo Chang nang walang pag-aalinlangan, nagtanong kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit ang mga salita ni Liu Ruyan ay lubos na nagulat kay Jibo Chang. Hindi niya inakala na isang araw ay maririnig niya ang mga katagang ito mula sa kanya. Ayokong makipagdiborsyo, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Para magsimula tayong muli, ipinapangako kong mamahalin kita ng tapat. Namulat ang mga mata ni Jibo Chang, sa gulat ay napalapit siya upang masusing pagmasdan si Liu Ruyan. Hindi niya maintindihan kung bakit nasabi ng babaeng ito ang mga ganoong salita, ang nasa harap niya. Bae si Liu Ruyan, mayroon ba siyang nakatagong pakana na naghihintay sa kanya? Ang ekspresyon ni Jibo Chang ay nagpanginig din sa puso ni Liu Ruyan. Ang kanyang kilos ay ganap na gawin ng isang taong labis na nagulat. Sa madaling salita, ang imahe niya sa kanyang puso ay hindi iyon ng isang asawa, kundi ng isang babaeng may ibang lalaki sa kanyang isip. Kung may mga pagdududa ka, magtanong ka na lang, sasagutin ko lahat ngayon. Hindi na ipinahayag ni Liu Ruyan ang lahat ng nasa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang gustong malaman ni Jibo Chang. Mas mainam na ibigay na lang sa kanya ang kapangyarihan, basta't magtanong siya, sasabihin niya ng walang itinatago. Gusto ko talagang malaman, sa 3 taong panliligaw, wala kang reaksyon. Sa huli ay pinakasalan mo ako dahil kinasal si Kei-kun sa iba. Nasaktan ka ng pag-ibig at hindi ka makamove on, ginamit mo ang halos parusang paraan upang wakasan ang inyong relasyon. Sa 2 taong kasal, wala sa akin ang puso mo, ginagamot mo lang ang sarili mong sugat. Hindi ko alam kung ilang taon pa bago ka gumaling, ngunit hindi na tayo binigyan ng panahon ng tadhana. Ngayon na hiwalay na siya at muling naging single, puno ka ng kagalakan, puno ng mata at puso iyon sa tinig na iyon. At sa tingin mo ang ating kasal ay isang pagkakamali, may panghihinayang ka rin. Ang ginawa ko ay itama lamang ang ating kasal, punan ang pagkakamaling iyon. Upang wala ka ng panghihinayang, at handa akong magbigay daan para sa iyong kaligayahan. Pero hindi ko maintindihan, bakit mo gusto akong bigyan ng pagkakataon? Sa pagitan natin, ang salitang pagkakataon ay tila napakalabo. Ilang salita ni Jibo Chang ang nagbuod ng lahat ng kanilang pinagdaanan, 3 taong panliligaw, 2 taong kasal. At inilarawan din ang lahat ng kanyang estado, mula sa kanyang pagkabigo, pagpili ng maling parusa sa kanyang sarili sa kasal, hanggang sa 2 taon ng kanyang pagliliparan, pagpapagaling sa sarili. Hanggang ngayon na makita ang dating tao na muling naging single na may kagalakan, bawat hakbang. Walang mali si Jibo Chang, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ayaw makipagdiborsyo ni Liu Ruyan. Bakit pa niya ililigtas ang kasal na walang pag-ibig? Mali ka. Mula nang pakasalan kita, tiyak na ikaw na ang aking habang buhay. Nagustuhan ko si Kei-kun. Ngunit iyon ay dati. Mula noong pinakasalan kita at pinakasalan niya ang iba. Hindi ko na siya gusto. Sa akin, ang ating kasal ay hindi kailanman naging pagkakamali. Wala rin akong panghihinayang kay Kei-kun. Kung mayroon mang panghihinayang, iyon ay para sa'yo. Ayokong matapos ng basta-basta ang ating kasal. Ay para sa'yo rin. Ayaw kong magwakas ang ating kasal sa ganitong kapabayaan. Ito ang aking pagsisisi, Jibo Chang. Nais kong sabihin sa'yo. Talagang gusto kong makasama ka habang buhay. Maniwala ka sa akin, please. Sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Liu Ruyan na nagsabi ng ganoon karomantikong mga salita, para bang isang pagtatapat. Paano niya ipapakita ang kanyang tunay na damdamin? Ngunit ang sunod-sunod na pagkakamali at patuloy na sama ng loob ay matagal nang naubos ang tiwala ni Jibo Chang. Hindi na rin siya ang edad na madaling dayain sa pamamagitan ng ilang salita. Pagkatapos ng lahat, niloko siya ni Liu Ruyan ng maraming beses. Kahit nalason yon, dapat ay may resistensya na siya, lalo na sa mga kasinungalingan. Tahimik na umupo si Jibo Chang sa kanyang pwesto, tahimik na pinikit ang kanyang mga mata, sa gitna ng nag-aalalang tingin ni Liu Ruyan. Matagal bago siya nagsalita ng mahina, Liu Ruyan. Sa tingin mo ba madali akong dayain? Nanginginig ang katawan ni Liu Ruyan. Alam niyang hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jibo Chang.
Ang sunod-sunod na kasinungalingan at paulit-ulit na kawalan ng malasakit ay matagal nang naubos ang kanyang sigasig para sa kanya. Kahit na ang kanyang sigasig ay kasing init ng araw, kung sunod-sunod na malamig na tubig ang ibubuhos, mamamatay din ito. Hindi siya galit dahil alam niyang wala siyang karapatang magalit. Ang resultang ito ay inaasahan na niya, kaya mahinahon niyang tinanggap ang pagdududa ni Ji Bochang. Matagal din bago siya huminga ng malalim at nagsalita ng may pormalidad, Bochang. Ang nakaraan ay nakaraan na. Gusto ko lang ng isang pagkakataon. Patutunayan ko sa natitirang bahagi ng aking buhay na talagang gusto kitang makasama habang buhay. Pwede ba? Umiling si Ji Bochang. Gusto ko lang ng isang pagkakataon. 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 Pwede ba? Umiling si Ji Bochang. Hindi ko na gusto pang mag-aksaya ng oras. Pasensya na, pagod na ako. Sa ngayon, gusto ko lang makipaghiwalay. Kung totoo nga ang sinasabi mo, patunayan mo ito sa pamamagitan ng diborsyo, pwede ba? 2 beses na tumibok ng malakas ang puso ni Liu Ruyan. At hindi mapigilang nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit anong sabihin niya, nanatili pa ring walang kibo si Ji Bochang. Talaga bang napakawalang puso niya? Lahat ng sinabi ko, lahat ng ipinaliwanag ko. Sa huli ay bumalik pa rin sa salitang diborsyo. Ang pinakagusto niya ay ang diborsyo. Magmaneho ka na. Nag-udyok si Ji Bochang at hindi na nagsalita pa. Wala nang magawa si Liu Ruyan kundi ihatid ang sasakyan pauwi. Patuloy siyang nag-iisip ng paraan kung paano mapipigilan si Ji Bochang. Ngunit pagkatapos huminto ng sasakyan, natural na tinanggal ni Ji Bochang ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto papasok sa villa. Ang pakiramdam ay parang ayaw niyang manatili kahit isang saglit at gusto niyang makuha agad ang sertipiko ng kasal. Ngunit sa pagpasok sa villa, si Ji Bochang ay naguluhan nang makita ang mga dati ng gamit. Tiyak niyang naalala na dinala niya ang mga bagay na ito, hindi ba? Natagpuan ba niya ang bago niyang tirahan? Sa kanyang pagtataka, sa kanya napansin na ang mga bagay na ito ay bago at panibago, mga bagong binili, pati na ang larawan ng kasal. Hindi niya alam kung kailan ito isinabalik dahil pinunit niya ito at sinunog. Si Liu Ruyan ba? Muli niyang inayos ang lahat. Ito ang anyo ng aming tahanan. Ayaw kong pagbalik mo ay makita mo ang gulo at walang bakas ng iyong presensya. Para sa akin, ang mga bagay na ito lamang ang nagpapatunay na umiiral ka pa. Kung hindi, ito ay isang espasyo na gawa sa mga bloke ng lupa, walang anumang init. Medyo naantig si Ji Bochang, ngunit sandali lamang ito. Ang sandaling iyon ng kaguluhan ay agad na napawi ng 5 taong kawalan ng pag-asa. Ang kaunting damdamin ng pagkakasala ay naglaho rin. Ang mga alaala noon ay masyadong malalim. Napakalalim na hindi kailanman makakalimutan. Ang ganitong maliliit na bagay ay tiyak na hindi makakapagpabago ng lahat. At agad niyang binaliwala ang dramang pag-iyak ni Liu Ruyan. Sa halip, mabilis siyang naglakad pataas, kinuha ang sertipiko ng kasal sa nightstand, at mabilis na bumalik sa sala. Wala pang 5 minuto ang lumipas. Nang makita ang sertipiko ng kasal, nanginginig ang puso ni Liu Ruyan. Wala ba siyang pakialam sa lahat ng ito? Wala ba siyang puso na kinuha ang sertipiko ng kasal? Nagmamadali bang makipaghiwalay sa akin? Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Upang mapigilan siya, Bochang, gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Sabi mo sa akin, may pag-aalinlangan ka ba, kahit kaunti? Nais ni Liu Ruyan na patunayan sa pamamagitan ng sagot na ito na may pagmamahal pa si Ji Baichang sa kanya, ngunit siya ay nabigo. Tulad ng bawat pagkabigo ni Ji Baichang, paumanhin, hindi kailanman nagkaroon, 4 na salita. Tulad ng isang matalim na espada na tinusok ng malalim sa puso ni Liu Ruyan, sa sandaling iyon ay sa wakas ay naunawaan niya. Noong mahal ni Ji Baichang ang kanyang sarili, gaano ito kahinahon, hindi magsasabi ng isang mabigat na salita. Kahit tumanggi, malumanay itong ipapahayag, ngunit ngayon, ang kanyang kahinahunan sa kanya, ang kanyang pagsunod, ay ganap na nawala. Sa halip, ang katigasan ng loob na iyon, malakas at matatag, lumalabas na noong mahal niya siya. Siya ay napakababa, ngayong hindi na siya mahal, tulad din ng ibang mga lalaki. May mga emosyon, ang kanyang puso ay tulad ng patay na abo, labis na nasasaktan. Nasasaktan siya dahil sa pagmamahal sa kanya, itinago niya ang kanyang tunay na sarili, inapi siya nito. Nasaktan sa kanya, ngunit nagkunwaring walang nangyari, nasasaktan siya sa pagtitiis sa kanyang pagpapabaya. Tinitiis ang mga kawalang katarungan na idinulot niya sa kanya, araw-araw, ngunit kailangan pa ring umayon sa kanya. Sinasabing okay lang, 2 taong kasal, ilang beses niya ba talaga siyang sinaktan? Kaya siya naging ganito, bagamat sa sandaling ito ay nasasaktan din siya, hindi naiintindihan. Hindi pinatawad, kahit na naging mababa, ay tinanggihan pa rin. Ngunit kumpara sa kanyang mga hinanakit, ito ay isang patak lamang sa karagatan, siya mismo ay isang araw lamang ng hinanakit. Mahirap na tanggapin sa 2 taon na yon ang kanyang mga hinanakit.
Paano niya ito tiniis? Ano ang ginawa niya, ang kanyang pagtitiis at pagkiling? Inakala bilang nararapat lamang, ang kanyang sakripisyo at pait ay inakala na dapat lang. Ang kanyang pag-ayon at pagtatago ay inakala na bahagi ng kanyang pagkatao, kaya nang bitawan niya. Napakadesisyon, napakalupit, nanginginig ang buong katawan ni Liu Ruyan. Parang pinatuyo ang kanyang dugo, labis na masakit, hindi lamang siya ang nasasaktan. Pati si Ji Baichang, syempre, nasasaktan din siya para sa kanyang sarili. Dahil nakita niya si Ji Baichang, ang anyo noong mahal siya, ang anyo ngayong hindi na siya mahal. Nakikita niya ito ng kanyang mga mata, ngunit ano ang magagawa, walang paraan. Lahat ay kasalanan niya lamang, naunawaan na, talagang gusto mong magdiborsyo. Tama ba, pagkatapos sabihin ni Liu Ruyan, bahagyang tumango si Ji Baichang. Ito ang lagi niyang pinaninindigan, sige, pumapayag ako. Kinuha ang sertipiko ng kasal, tiniis ni Liu Ruyan ang sakit, at lumabas ng pinto. Gusto niyang magdiborsyo, wala siyang dahilan upang tanggihan, hindi lamang iyon. Sa pagkakataong ito, siya ay tulad ng dati. Hinawakan ang kamay ni Ji Baichang, at nagmamadaling pumasok sa Civil Affairs Bureau. Ngunit siya ay nalilito, gayon din si Ji Baichang. Noong taong iyon, ganito niya siya hinila papunta sa rehistro ng kasal. At ngayon, siya naman ang humila sa kanya upang magproseso ng diborsyo. Ngunit, naisip ni Ji Baichang na ito ay katapusan. Ngunit alam ni Liu Ruyan na ito ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Dahil hindi na maipagpatuloy ang kasal, palitan ang pagkakakilanlan, at muli siyang makasama. Gumugol siya ng 3 taon sa paghabol sa kanya, 2 taon sa pagpasok sa kanyang puso. Isang kabuang 5 taon, ginugol sa kanya ang 5 taon ng kabataan. At siya naman, natural na kaya rin, hindi ba't 5 taon lamang? Hindi ito mahalaga sa kanya, gusto niyang tumakbo, kaya niyang habulin. Kahit hindi na siya mahal niya, si Liu Ruyan ay may pagkakataon na paibigin siya sa kanya. Ang sertipiko ng kasal ay naproseso ng mabilis, nakita ang dokumentong ito, ang pusong nababalisa ni Ji Baichang ay kumalma. Umiti si Liu Ruyan kay Ji Baichang, ang ipinangako ko sa iyo, ginawa ko. Ngunit hindi ba dapat mo ring tuparin ang iyong pangako, nagtataka si Ji Baichang. Wala naman akong ipinangako kailanman, nakalimutan mo na ba agad, sinabi mo. Basta dalhin mo ako upang kumuha ng sertipiko ng kasal, kahit ano ay magagawa ko, pumikit si Ji Baichang. Parang nasabi niya ang pangungusap na yon, ngunit hindi niya alam kung ano ang gusto ni Liu Ruyan. Ano ang gusto mo? Bahagyang tumalikod si Liu Ruyan, marahang tumayo sa dulo ng kanyang mga daliri. Dumating ang simoy ng hangin, pinalipad ang kanyang buhok, sa ilalim ng paglubog ng araw. Napakaganda niyang tingnan, ngunit mas maganda pa ang kanyang sinabi. Hahabulin kita. Ang salitang habol, hindi ito kayang paniwalaan ni Ji Baichang. Ito ay nagmula sa bibig ni Liu Ruyan. Nakaawang ang kanyang mga mata, puno ng pagkalito. Saan ba ito nanggaling? Ji Baichang, pumapayag akong makipaghiwalay sa iyo. Ngunit hindi ko kailanman ipinangako na sa buhay nating ito, ganito na lang tayo magkakahiwalay. At hindi mo rin ako pwedeng iwan ng ganito na lang. Ikaw ang aking manager. Ikaw ang pinakamakakilala sa akin, hindi ko magagawa ang lahat ng wala ka. Maging sa pag-ibig o sa buhay, kaya gagamitin ko ang aking paraan. Para mabawi kita, hindi mo ako pwedeng iwasan o maglaro ng pagkawala. Lumapit si Liu Ruyan kay Ji Baichang, ang kanyang mukha na puno ng ngiti ay nakakalasing. Ngunit nakaramdam siya ng labis na pagkalayo. Hindi tama ito, hiwalay na tayo. Ang tunay na dating asawa, parang patay na sila. Dapat tayong magkahiwalay. Hindi na magkikita, at saka nag-resign na ako sa trabaho. Maghanap ka na lang ng mas bagay na manager. Hindi na malaya ni Ji Baichang na nagsalita siya. Kinontra niya ang sinabi nito. Ano naman kung ganoon? Ang sinasabi mo ay ang iyong opinyon. Hindi ako sumasang-ayon. At saka, ang hiwalayan ay iyong karapatan, ang habulin ka ay aking karapatan. Wala kang karapatan na hadlangan. Ibigay mo. Inilahad ni Liu Ruyan ang kanyang kamay, hindi na malaya ni Ji Baichang. Inilagay niya sa likod ang divorce certificate. Hindi naman niya ito kukunin. Sa itsura mo. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Gusto niya ang kanyang cellphone. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto kong ibalik mo ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan ko, huwag mo akong i-block. Huwag mong hindi sagutin ang aking mga tawag, at huwag kang maglaro ng misteryosong pagkawala. Ito ang iyong ipinangako ngayon. Ibinigay ko na rin sa iyo ang maliit na libro ng hiwalayan. Ikaw ay isang taong may prinsipyo, hindi ka naman magpaparinig. Ang tusong tingin ni Liu Ruyan, nagpapakita ng kanyang pagiging mapaglaro. Unang beses din ito, nakita ni Ji Baichang ang ganitong siya. Ngunit, hindi niya malaman kung anong babae. Ang totoong gusto niyang gawin, siguro ay dahil sa kanyang mga salita, nalito siya. O baka nanahimik, dahil siya ay isang taong may prinsipyo, ibinigay niya ang kanyang cellphone. Agad, lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan ay nakontrol na niya. Ngunit may patakaran sa taas, may solusyon sa baba. May paraan ng pakikipag-ugnayan. Hindi siya palaging sasagot at makikinig. Ngunit may hinihingi din ako.
Hindi mo ako pwedeng laging kontakin, ang relasyon natin. Ay dating asawa, dapat may limitasyon ka. At saka, maging magalang ka sa akin kapag nagsasalita. Hindi na ako ang iyong manager, huwag mo akong utusan. Tungkol naman sa pagkikita, depende sa aking mood. Napasinghat si Liu Yan, walang masabi sa lalaking ito. Ang talino talaga. 3 taong magkaibigan, 2 taong mag-asawa. Ang sama ng loob mo, 5 taon na tayong magkakilala. 5 taon ba? Gusto mong makipaghiwalay, pumayag ako. Gusto mo ang divorce certificate, ibinigay ko. At ngayon, sinasabi mo sa akin ang mga ito. J-Bo Chang, napakakaiba mong lalaki. Sabi nga, 1 araw na mag-asawa, 100 araw na pagmamahalan. 2 taong mag-asawa, kung kalkulahin, dapat ay may 20 taon pang pagmamahal. Kung hindi alam ng tao, akala ay may iba ka ng babae. Nagingiti si Liu Yan, puno ng hinanakit. Ang mga salitang ito ay nagpatalon. Kay J-Bo Chang, hindi pa niya nakita ang ganitong si Liu Yan, hindi niya ito kaya. Hindi na siya nagpaalam, sumakay na lang ng taxi at umalis agad. At sa kanyang likuran, narinig ang malakas na tawa ni Liu Yan. May halong kasiyahan at pagmamalaki. Hanggang sa pagdating ni J-Bo Chang sa kanyang bagong tirahan, nalilito pa rin siya. Ang Liu Yan ngayon, parang ibang tao. Kung hindi dahil sa divorce certificate, akala niya ay nananaginip lang siya. Tungkol sa paghabol sa kanya, hindi siya makapaniwala na ito ay kanyang sasabihin. Siyempre, itinuring niya itong biro lamang, dahil alam niya kung gaano niya kamahal si Kei-kun. Alam ito ni J-Bo Chang. Siguro sa oras na ito, siya ay dahil sa kanyang sarili. Bigla ang pag-alis at hindi pag-ayon, ilang mga plano na sinabi, naniniwala siyang sa paglipas ng panahon. Makakalabas siya sa kasal na ito, yakapin ang bagong kaligayahan, ganap na maging solong buhay. Napabuntong hininga si J-Bo Chang, nitong mga nakaraang taon ay kumita siya ng maraming pera, sapat na para sa sarili niya. Bukod pa rito, may katayuan pa rin siya sa industriya ng libangan, kahit hindi na maging manager. Kumikita pa rin siya ng pera, kaya inilipat niya ang kanyang trabaho sa likod ng entablado. Ayaw nang magpakahirap, sa hinaharap ay nais niyang mag-enjoy sa buhay. Naalala niya ang 1 buwang paglalakbay, nag-alab ang kanyang puso. Dahil kay Liu Yan, naistorbo pa rin siya, ngayong may divorce certificate na. Dapat mas makapag-enjoy siya sa buhay, kaya isang gabi siyang nagplano. Nang ruta, inihanda ang mga gawain sa bahay, at ipagpapatuloy ang paglalakbay. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. Na gustong makipagkita sa kanya, naisip niya kahit hindi sinasadyang sabihin ang balita ng kanyang diborsyo. Siya rin ang tumulong kay Liu Yan na makipag-ugnayan sa kanya, syempre. Sa mga nakaraang araw ay nagsilbi siyang tagapaghatid ng mensahe, naisip ni J-Bo Chang. Dapat siyang magpasalamat kung hindi dahil sa kanya, si J-Bo Chang ay hindi magiging maayos ang diborsyo. Nagkita sila sa isang bar na may pribadong silid. Ginoong Jai, pasensya na, kasalanan ko ito. Nang makita si J-Bo Chang ay agad siyang humingi ng tawad. Dahil may ilang masasamang ideya na siya ang nagbigay, ngunit wala siyang magagawa. Hindi kita sinisisi, sisihin na lang natin na maliit ang mundo. At ibinalik mo rin ang bayad. Sa abogado, nagbiro si J-Bo Chang. Tumawa naman ang lalaki. Maliit na bagay lang iyon. Pero Ginoong Jay, gusto mo ba talagang tapusin ang relasyon kay Miss Liu? Sigurado ka na ba? Desidido ka na? Tumango si J-Bo Chang. Sigurado na ito, ano pa bang imposible? Siyempre. Nasa kamay na ang divorce certificate, baka ikaw ay. Akala mo ba nagbibiro ako? Sagot ni J-Bo Chang, napahiya ang lalaki. Hindi, naawa lang ako, sa tingin ko dapat kayo ay magkasama. Hindi maintindihan ni J-Bo Chang kung bakit niya iyon sinabi. Ngunit bago siya makapag-react, sa loob ng banyo ng pribadong silid, isang babae ang lumabas. Ako ang matalik na kaibigan ng asawa mo, 10 taon kaming magkaibigan. Bago ka pa niya pakasalan, magkaibigan na kami. Sinabi ni J-Bo Chang, pinapunta ko ang asawa ko para makipagkita sa'yo, alam kong biglaan ito. Pero gusto ko pa ring sabihin, masyadong madalian ang inyong diborsyo, sobra kang walang awa. Hindi mo alam kung gaano ka kamahal ni Ruyan, kaya nakikiusap ako, bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Biglang pumasok ang babae, nagulat si J-Bo Chang, tumingin siya sa lalaki. Na may mukhang walang magawa, nagtaas ng kamay, pasensya na. Sabi ko sa'yo, wala akong magagawa, Ginoong Jay, huwag mo akong sisihin. Napabuntong hininga si J-Bo Chang, hindi nagalit, nasa kamay na ang divorce certificate. Bakit pa siya magagalit? Pero ang sinabi ng babaeng ito, hindi niya ito mapapaniwalaan. Pasensya na, diborsyo na ang diborsyo. Wala nang pagkakataon. Simula nang magpakasal tayo, hindi pa tayo nag-away. Ang diborsyong ito ay maayos din, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero umaasa ako na wala nang ugnayan. Hindi nagbago ang isip ni J-Bo Chang. Diborsyo na ang diborsyo, pag-ibig man o hindi, nakaraan na lahat. 3 taong paghahabol, 2 taong kasal, 5 taon. Sapat na.
Bukod pa rito, hindi nila lubos na kilala si Liu Ruyan. Anong ibig sabihin ng bigyan siya ng pagkakataon? Bigyan ng pagkakataon ang isang taong hindi nagmamahal sa'yo na mahalin ka. Nakakalito. Bakit ka naman ganyan kasama, Jibo Chang? Mahal na mahal ka talaga ni Ruyan. Hindi alam ng babae ang sasabihin, pabalik-balik siyang nagtatapak. Mabilis ang kanyang pagsasalita, kitang-kita na maganda ang kanilang relasyon. Pero mahalaga pa ba yon? Nagtanong si Jibo Chang ng isang napakalalim na tanong. Diborsyo na tayo, patunay na ba ito na hindi masaya ang ating kasal? Kapag magkasama sila ay hindi masaya, magiging masaya ba sila kung muling mag-aayos? Ang prinsipyong pag-aayos ng sirang salamin ay dapat naintindihan nyo, simpleng sinabi ni Jibai Chang. Na kanyang pananaw at ayaw nang magsalita pa. Para sa kanila, may katuwiran sila sa kanilang sinabi. Para sa kanya, sapat na ang 5 taon. Kung hindi nito nabago ang isang tao, hindi na ito magbabago habang buhay. Sa halip na magdusa, mas mabuting bitawan at maghiwalay ng maayos. CJ, may gagawin pa ako, paalam na. Hindi sila hinayaan ni Jibai Chang. Na makapagsalita, iniwan niya ang mga salitang ito at umalis. Ngunit hindi alam ni Jibai Chang, sa sandaling umalis siya, ang pinto ng banyo ay muling nagbukas. Lumabas si Liu Ruyan na maputla ang mukha. Ang kanyang matalik na kaibigan at nobyo ay napabuntong hininga. Ruyan, huwag kang mag-alala, galit pa siguro siya. Hinawakan agad ng kaibigan ang kamay ni Liu Ruyan. Upang aliwin siya, nang makita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, halos masira ang puso nito. Hindi pa niya nakita ang kanyang matalik na kaibigan na ganito. Hindi ito galit, kilala ko siya, ito ang nasa isip niya. Umiling si Liu Ruyan. Kung galit ba siya o hindi, paanong hindi niya alam sa loob ng maraming taon? Huwag nang pansinin kung gaano kamahal ni Jibai Chang ang sarili, kung gaano siya nagtitiis para sa kanya, pero ang kanyang ugali ay matigas na parang asno. Tanging sa loob ng 5 taon na yon, siya ay maamo na parang maliit na pusa, itinago ang lahat ng emosyon. Ngunit ngayon, hindi na siya nagmamahal, kaya ang kaamuan na yon ay natural na nawala. Kung ganon, ano ang gagawin natin? Wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo? Susuko ka ba? Kinakabahang tumingin ang kaibigan kay Liu Ruyan, lubos na nag-aalala. Nag-aalala siyang malungkot si Liu Ruyan, at nag-aalala rin na hindi ito susuko at sa huli ay mabigo. Ngunit bilang matalik na kaibigan, ang magagawa niya ay tahimik na sumuporta. Ngumiti si Liu Ruyan. Ang kanyang tingin ay matatag. Hindi ako susuko. Minahal niya ako ng 5 taon. Ako ang nagtapo ng pag-ibig na yon. Babalik ako kahit mahirap. Hindi ako susuko. Mula nang makuha namin ang divorce certificate, hindi, mula nang makita ko ang divorce agreement, ganyan na ang balak niya. Bakit ka, Jibai Chang, alis na lang? Dati, hindi niya alam na mahal na pala niya si Jibai Chang, pero ngayon alam na niya. Hindi niya siya hahayaang makatakas. Hindi ba't 5 taon lang? Hindi ba't pagtitiis lang? Hindi ba't 99 na pagtatapat? Hindi ba niya kaya? Hindi ba siya magpapatuloy? Jibai Chang, minamaliit mo ako. Matatag ang loob ni Liu Ruyan. At ang kanyang pagtatapat ay naging sunod-sunod na text message na ipinadala kay Jibai Chang. Gusto kita, pwede ba kitang maging boyfriend? Nilagyan ng parenthesis sa dulo. Pagtatapat la isa. Nagulat si Jibai Chang, parang laruan ang pagtatapat na ito. Ang mga taong diborsyado na, paano gagawa ng ganito? Hindi niya maintindihan. Hindi rin niya sinagot ang mensahe, ngunit mabilis siyang nagpadala ng litrato. Maingat siyang nag-ayos sa bahay. Bumili rin siya ng cake at regalo. Ito ay isang magandang peres ng salamin. Gusto rin niya ang brand na yon. Regalo para sa'yo, cake. Kahit wala ka, may pagtatapat pa rin. Kung gusto mong pumunta, naghihintay pa rin ako sa bahay. Napabuntong hininga si Jibai Chang, ngunit sa huli ay hindi siya pumunta. Ang iniisip niya ngayon ay ang maayos na wakasan ang kasal na ito. At magkaroon ng tahimik na buhay kasama si Liu Ruyan. Hindi niya alam kung paano tutugon sa pagtatapat. Marahil ito ay isang biglaang pagnanasa lang, gusto lang magbawi. Sa madaling salita, hindi niya ito maintindihan. Kaya hindi na niya ito iniisip. Inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda si Jibai Chang na maglakbay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pangalawang taong gustong makipagkita sa kanya ay si Kei Ikun. Ginoong Ji, maaari ba tayong magkita? Boses na may bahid ng pagmamakaawa. Na ikinagulat ni Jibai Chang. Kung maaari, natural na ayaw niyang makita ang taong ito. Dati, sila ay magkaribal sa pag-ibig, siya ang bangungot niya. Dahil sa kanya, umabot sa ganitong punto ang kasal nila ni Liu Ruyan. Ngunit alam ni Jibai Chang na hindi rin siya masisisi. Hindi niya alam na ikinasal na sila ni Liu Ruyan, akala lang niya ay single pa si Liu Ruyan. Kasal na siya at si Liu Ruyan. Inakala niya ng simple na si Liu Ruyan ay dalaga pa. At ako ay kanyang manager lamang, ngunit kung hindi natin pansinin ang iba. Si Kei Ikun ay talagang mabuting tao, magalang at maayos sa pakikitungo sa iba. At napakabait niya sa akin, ngunit ayaw pa rin niya akong makita. Kuya Kai, kung dahil ito kay Liu Ruyan, maaari ba nating hindi na lang magkita?
Alam na ni Kei-kun na ganito ang sasabihin niya, kaya nagbigay siya ng dahilan na hindi matatanggihan. Dong Jae, kahit nahiwalay ka na kay Liu Ruyan, mayroon pa rin tayong samahan. Kung pag-uusapan, mas matagal mo akong kilala kaysa kay Liu Ruyan. Tayo ay magkasamahan sa trabaho at magkaibigan, hindi ba? Dahil ba sa kanya, puputulin mo ang ating pagkakaibigan? Sa aking alaala, hindi ka naman ganoong tao. Ang kanyang dahilan ay hindi talaga matatanggihan ni Jibo Chang. Noong unang pumasok siya sa kumpanya, sikat na si Kei-kun. At napakabait niya sa baguhan pa lamang na siya, tuwing may problema. Ay hindi siya nagdadalang tao na tumulong, at talagang itinuring niya itong kaibigan. Sige, pupunta ako. Itinakda ang lugar ng pagkikita. Nakita ni Jibo Chang si Kei-kun, ngunit medyo awkward ang tagpuan. Dong Jae, kahit patawarin mo man ako o hindi, kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Gayon din, nais kong ipahayag ng malinaw sa'yo, wala akong relasyon. Kay Liu Ruyan, kahit na mayroon man, kaibigan lamang. Itinuring ko siyang parang kapatid na babae. Ang unang linya ni Kei-kun ay nagpaliwanag na ng lahat. Ayaw niyang itago o ilihim ito, at ayaw rin niyang magkamali si Jibo Chang. Alam ko. Kuya Kai, hindi kita kailanman nagalit sa katunayan. Wala ring dahilan si Jibo Chang para magalit kay Kei-kun, siya ay bulag sa lahat. Hindi alam na sila ay kasal na at hindi naman dapat siya madamay. Alam ko. Ngunit kung hindi ko ito linawin, hindi ako mapapanatag. Ngunit Dong Jae, handa ka na bang tuluyang humiwalay kay Liu Ruyan? Hindi mo na ba siya bibigyan ng pagkakataon? Si Kei-kun ay nagtanong din nito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit. Siya ay tinatanong ng ganyan, parang ba hindi ako kontento sa buhay ko? Hiwalay na kami. Hindi gaanong nagsalita si Jibo Chang, ngunit isang simpleng pangungusap ay kumakatawan na sa lahat. Bumuntong hininga si Kei-kun at hinila si Jibo Chang paupo. Naiintindihan ko, hindi naging madali para sa'yo, matagal mo nang hinabol si Liu Ruyan. Sa wakas ay nakapag-asawa, ngunit itinago ninyo ang kasal sa lahat, sa harap ng lahat. Kayo ay artista at manager lamang, at hindi niya napansin ang iyong nararamdaman. Kahit na ang lahat ng tungkol sa'yo, kaunti lang ang alam niya, ang pag-ibig na ito para sa'yo. Ay napakasakit, dapat ka nang umalis. Naiintindihan ni Kei-kun si Jibo Chang, sinumang lalaki na makaranas nito. Ay tiyak na mahihirapan, lalo na sa harap ng isang babaeng tulad niya. Isang babaeng walang alam sa'yo, iyon ang pinakamasakit, tapos na ang lahat. Ayaw nang pag-usapan pa ni Jibo Chang ang mga ito, ayaw niyang magpakaawa o maawa sa kanya. Tulad ng sinabi ko, noong mahal niya ay handa siyang ibigay ang lahat. Ngunit kung hindi na siya magdaramdam, ganun lang kasimple. Ngunit ayaw niyang ganun lang kasimple. Ngunit may ilang bagay pa rin akong nais na linawin sa'yo. Ngumiti si Kei-kun, inayos ang kanyang mga salita, at saka dahan-dahang nagsalita. Sa totoo lang, alam ko na mula pa sa simula na gusto ako ni Liu Ruyan. Ang unang linyang ito ay nagpalamig kay Jibo Chang. Alam niya pala ang lahat. Noong pumasok siya sa kumpanya, ang tingin niya sa akin ay nagpapakita na siya ay na-inlove sa akin sa unang tingin. Tulad ng pagkaka-inlove mo sa kanya sa unang tingin, ngunit hindi ko siya nagustuhan. Itinuring ko lang siyang kapatid. Alam mo naman ako, ganyan ako sa lahat. Noong huling photoshoot para sa magazine, para sa ikabubuti rin ni Liu Ruyan yon, tiyak na hindi ko siya ginagago. Sinabi sa akin ng boss ng investors noong panahong iyon, kahit sikat si Liu Ruyan at magaling umarte. Mayroon din siyang napakalaking bilang ng tagahanga, ngunit siya ay masyadong konserbatibo sa mga tagahanga man. O sa merkado, ang kanyang pagtugon ay napakakaunti kahit papaano. Kaunting bagay na kapansin-pansin, kaya't ako'y nakipag-ayos sa magasin na iyon upang makasama siya sa pagkuha ng litrato. Ngunit ang kondisyon para sa bagay na ito ay hiwalay na ako sa aking asawa, kung hindi ako hiwalay. Sa totoo lang ay hindi ko rin magagawa, hindi na muna natin pag-usapan ang iniisip mo at ni Liu Ruyan, ngunit sa aspeto ng aking asawa. Wala akong paraan upang makapagpaliwanag, naiintindihan mo ba? Hindi naghinala si Jibo Chang. Sa sinabi ni Kei-kun, sa katunayan ay ganoon nga, siya ay isang taong banayad. Bukod pa rito, ang magkasamang pagkuha ng litrato ng mga artista para sa isang magasin ay napakanormal. Lahat ay para sa pansin, para sa pagpapasikat, at para rin sa kasikatan. Bilang isang manager, nakakita na si Jibo Chang ng mas komplikadong script, paggawa ng mag-asawang showbiz. Pagpapakalat ng iskandalo, pag-ikot at pagpapaputi, lahat ay mga maruruming paraan. Ang pagkuha lamang ng litrato para sa isang magasin, napakanormal na bagay. Ang totoo ay gusto kong kalagkarin si Liu Ruyan pasulong dahil napakabuti niya sa akin sa pagkakataong ito ng aking paghihiwalay. Malaki ang tulong niya sa akin, ngunit ang aming relasyon ay hanggang sa pagkakaibigan lamang. Magkapatid na lalaki at babae, syempre kung tatanungin mo ako kung nagkaroon ba ng paghanga. Ang totoo ay nais kong sabihin sa'yo, nagkaroon. Si Liu Ruyan ay napakaganda. Napakabuti ng pagkatao, sinong lalaki ang makakatanggi? Lalo na't
Ang lalaking manligaw sa babae ay parang may bundok na hadlang, ang babaeng manligaw sa lalaki ay parang manipis na tabing, naniniwala ako sa mundong ito. Walang sinumang lalaki ang makakatanggi sa ganitong tukso, ngunit alam mo ba? Kung bakit ako at siya ay nananatili pa rin sa ganitong ugnayan ng magkaibigan. Ugnayan ng magkaibigan o ugnayan ng magkapatid? Ang tanong na ito ay talagang gustong malaman ni Jibo Chang kung mayroon ding gusto si Kei-ikon kay Liu Ruyan. Sila ay madaling magsama. Nakita ni Kei-ikon ang pagtataka sa mga mata ni Jibo Chang. At hindi na nagsalita ng walang kabuluhan, ang dahilan ay simple, dahil hindi na siya matagal nang may gusto sa akin. Pagkasabi ng linyang ito, si Jibo Chang ay tuluyang natigilan, wala nang gusto. Ano ang ibig sabihin nito? Nagbibiro ba siya sa akin? Tiyak na sa tingin mo. Niloloko kita, ngunit ang totoo ay ganoon. Nakita ko ang kanyang mga mata noong gusto niya ako. Alam ko kung ano ang pakiramdam, natural na kaya kong makilala kung ang tingin niya sa akin ngayon ay paghanga o hindi. Jibo Chang, hindi kita dinadaya. Wala na siyang matagal na paghanga sa akin, mula noong ako ay nag-asawa, ang kanyang tingin sa akin ay unti-unting nagbago. Sa totoo lang, nakahina rin ako ng maluwag dahil nag-aalala ako na mahuli ng aking asawa dahil hindi ko naman nagustuhan si Liu Ruyan. Kahit na may paghanga, ngunit limitado lamang ito sa paghanga, ako ay isang taong tapat sa pag-ibig. Kahit na ako ay pinagtaksila ng aking asawa, ako pa rin ay tapat sa aking pag-ibig, walang masamang hangarin. Ngunit kalaunan, natuklasan ko na unti-unti siyang nawalan ng ganoong pakiramdam para sa akin. Maniwala ka kung paano ang isang tao kapag gusto ka niya. At kung paano kapag hindi ka na niya gusto, madaling makilala. Ang sinabi ni Kei-ikon ay nagpatahimik kay Jibo Chang, hindi niya alam kung ito ay totoo o hindi. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ito ay naiiba sa kanyang nakikita. Siya. Gusto ni Jibo Chang na magsabi ng isang bagay, ngunit hindi ito nasabi, agad na naunawaan ni Kei-ikon. Ngunit siya ay iba pa rin sa akin, tama? Malamig na tumango si Jibo Chang. Ito rin ang bagay na hindi niya maintindihan, hindi paghanga, ngunit bakit sa lahat ng pagkakataon ay nagpapakita ito ng paghanga. Nag-isip si Kei-ikon, nag-isip sandali, saka lamang nagbigay ng paliwanag. Marahil ito ay nakagawian, marahil ay nakasanayan niya na akong gusto, kaya nang hindi sinasadya. Ginagawa pa rin niya ang ilang mga dating kilos, ngunit ang paghangang ito. At ang nakagawiang ito ay unti-unting mawawala, lalo na sa pagkakataong ito. Noong malaman niyang umalis ka, ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon ay nawalan ng liwanag. Hindi mo nakita kung gaano siya kadesperado noong mga oras na yon, Jibo Chang. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit ang sasabihin ko sa iyo ay, si Liu Ruyan ay tunay na umibig sa iyo. Ang linyang ito ay tulad ng isang kulog na tumama kay Jibo Chang. Matagal siyang hindi makabangon mula sa pagkagulat. Anong biro ito? Paano niya ako magugustuhan? Ito ay hindi niya kayang paniwalaan. Sige, sinasabi ko ito sa iyo. Hindi naman ito pamimilit sa iyo, pero sa tingin ko, dapat mong malaman. Ang karapatan mong malaman ang bagay na ito. Matagal na naming nilinaw niya na magkaibigan pa rin kami. Hindi ako isang taong nakikialam sa kasal ng iba. Higit pa sa iyo. Mas desperado ako sa kasal. Huwag na nating sabihin na si Liu Ruyan ay matagal nang hindi ako gusto, kahit na gusto niya ako. Sa tingin ko ay wala rin akong mararamdaman. Alam ko kung ano ang pakiramdam kapag mahal mo ang isang tao at nabigo ka. Ano ang pakiramdam? Ngumiti si Kei-ikon habang sinasabi ito, ngunit alam ni Jibo Chang na siya ay nasasaktan. Kung ikukumpara sa sarili niyang sakit, mas manipis ang sakit ng isa. Siya ay naantala lamang ng 2 taon ng babaeng hindi siya gusto. Samantalang siya ay pinagtaksilan ng babaeng mahal niya at niloko. Mula sa puntong ito, si Liu Ruyan ay kahit papaano ay hindi ako nagkasala. Kuya Kei, pasensya na naabala kita. At dahil sa amin, na naalala mo ang iyong kalungkutan. Puno ng paghingi ng tawad si Jibo Chang, ngunit biglang, umiling si Kei-ikon. Seryosong tumingin kay Jibo Chang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi mo rin kailangang makaramdam ng hiya. Ang mga sinabi ko ay talagang nais kong sabihin sa'yo. Nagawin akong halimbawa. Mahirap makatagpo ng tamang tao. Kung kayo, dahil sa bagay na ito, ay maaaring magsimulang muli, hindi ba yon ay isang magandang bagay? Huwag kang maging katulad ko. Walang babalikan. Natulala si Jibo Chang sa kanya na unawaan. Kung ano ang gustong sabihin ni Kei-ikon sa kanya. Buod sa isang pangungusap, pahalagahan ang taong nasa harap mo. Huminga ng malalim si Jibo Chang pagkatapos ng maingat na pag-isip. Ay umiling pa rin siya. Hindi siya isang taong padalos-dalos, hindi rin isang taong nagdedesisyon dahil sa init ng ulo. Bilang isang manager, ang kanyang isip ay laging malamig. Sa harap man ng trabaho o buhay, siya ay napakakalmado. Kung hindi siya kalmado, hindi niya maililigtas si Liu Ruyan ng paulit-ulit. Lalo na hindi siya papayag sa tinatawag na lihim na kasal at paulit-ulit siyang umatras. Dahil sa kalmadong ito, siya ay nakagawa ng kasalukuyang desisyon.
Kuya Kai, salamat sa pagsasabi sa akin ng maraming bagay, ngunit ang gusto kong sabihin ay, sa totoo lang, pareho tayo, wala akong pag-asa sa kasal. At ang relasyon ko kay Liruyan ay hindi lang dahil sa iyo, kundi dahil sa maraming maliliit na bagay sa buhay. Alam mo, ang pumatay sa kamelyo ay hindi ang huling dayami, kundi ang bawat dayami. Umabot tayo sa puntong ito, pareho tayong may pananagutan. Ang mga may sapat na gulang ay dapat managot sa kanilang mga aksyon. Handa akong managot. Kaya pinili kong umalis. Kahit na magkaroon kayo ng resulta o wala, alis ako. Ito ay naisip ko na noon pa man. Walang pag-aalinlangan si Jibo Chang, kahit na malaman ang mga bagay na ito. Pero pinili pa rin niya ito. Tulad ng sinabi niya, ang bagay nila ni Liruyan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi higit pa sa mga detalye ng buhay. Hindi sila bagay, kaya hindi na kailangang magkasama. Malamig na tumingin si Keikon kay Jibo Chang, hindi inaasahan na mas malawak ang pananaw niya kaysa sa kanya. Ngunit gusto pa rin niyang lumaban para kay Liruyan, para kay Jibo Chang mismo. Kuya Kai, huwag nang marami pang sabihin. Nasali ka pa sa problema. Naaalangan na ako. Ang kasal na ito ay matagal ko nang pinakawalan. Ako, na nasa loob ng sitwasyon, ay gusto nang lumabas. Ikaw, na isang tagalabas, ay hindi na kailangang mag-alala pa. Ang kasal ay maganda, ngunit hindi lahat ay maganda. Ikaw man. Ako rin. Dahil naranasan na natin, bitawan na natin lahat. Marahil sa hinaharap, tayo ay magkakaroon pa ng mas mabuting kasal, o marahil wala. Ngunit ang gusto kong sabihin ay, mabuhay ng maayos sa kasalukuyan, mabuhay ng maayos sa hinaharap. Para sa sarili, pinapik ni Jibo Chang ang balikat ni Keikon, pagkatapos sabihin ito ay tumayo at umalis. Matagal bago natauhan si Keikon mula sa mga salitang ito. Siya rin ay laging nababalot sa kasal na ito. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay pumigil sa kanya na makamove on ngayon iniisip. Tama ang sinabi ni Jibo Chang. Hindi alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang ngayon ay patay na. Bukas na ang bagong simula. Kung hindi mo ito pakakawalan, ano ang pagkakaiba ng ngayon at bukas? Ano ang pagkakaiba? Paano magsisimula ang buhay? Ngumiti siya. Nagpakita siya ng ngiting may kaginhawahan. Ngunit lumingon siya, nakita ang isang nakasuot ng coat na malapit lang. Nakasuot ng sombrero, si Liruyan na mahigpit na nagtatakip sa sarili. Bumuntong hininga siya. Nag-alinlangan sandali pagkatapos ay lumapit. Umupo sa harap ni Liruyan. Narinig niya ang buong usapan kanina. Walang kahit isang salitang naiiba. Luyan, okay ka lang ba? Pagkatapos sabihin ni Keikon ng may pag-aalala, itinaas ni Liruyan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula na. Sa kanyang mukha ay may 2 linya ng luha na hindi pa natutuyo. Ay, bumuntong hininga si Keikon. Alam niya kung gaano kalungkot si Liruyan. Ang kalungkutang ito ay mahirap malampasan. Hindi na ako magsasalita ng mga karagdagang salita, Ruyan. Gusto mo bang sumuko sa kanya ngayon? 2 beses. Ito ang ikalawang pagkakataon mula kay Jibo Chang na narinig ang ganoong walang pusong mga salita. Natural na labis na nasaktan si Liruyan. Ngunit sakit lamang ang kanyang nararamdaman, at higit pa, siya ay nasasaktan para kay Jibo Chang. Dati siyang nagmamahal sa kanya ng labis, ngayon ay nagsasabi ng ganoong mga salita. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot niya sa kanya. Sumuko, paano naman posible? Siya ang may pananagutan. Paano siya aalis ng basta-basta? Ang pinsalang idinulot niya kay Jibo Chang ay gusto niyang bayaran sa sarili niyang paraan. Gusto niyang umalis. Hahabulin din niya ito, hindi lamang para magbayad, kundi para rin hindi magkaroon ng pagsisisi. Kuya Ikon, hindi ako susuko. Ang kanyang pag-alis ay parusa sa akin, parusa sa loob ng 5 taon ng aking pagpapabaya sa kanya. Tinatanggap ko ang parusang ito, karapat-dapat ito sa akin. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Alam ko kung gaano niya ako kamahal dati. Ako ay isang sakim na tao. Ayokong mawala na lang ang pag-ibig na ito, kahit napakahirap ng proseso. Ngunit magpupursige ako. Anuman ang resulta, susubukan ko. Tulad noong mga nakaraang taon, ang 99 na pag-amin niya sa akin, kaya ko ring gawin. Ang pinsalang na idulot ko sa kanya dati, gusto kong sabihin sa kanya na nararamdaman ko ito, na mahal ko siya. Mapanindigan na nagsalita si Liruyan. Bawat salita, bawat titik ay napakatibay. Ngumiti si Keikon, masayang ngumiti. Ganyan ay kampante na ako. Pero pareho kayong may matitinding ugali. Ganyan na parang karayom laban sa karayom, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Humalakhak si Liruyan. Kapag nahuli ko na siya, pagagawin ko siyang sabihin na mahal niya ako araw-araw. Gusto kong sabihin niya sa akin na ang pagpapakasal niya sa akin hindi. Ang muling pagpapakasal ay ang pinakamasayang bagay para sa kanya. Tignan mo ang kanyang hitsura kanina. Nakakainis. Iwinagayway ni Liruyan ang kanyang malambot na maliit na kamao, naggangalit ang mga ngipin. Sa kanyang puso ay nanumpa rin siya. Jibo Chang, magpakasaya ka muna ngayon. Maaga o huli, ipapabago ko ang iyong isip.
Ipapaalam ko sa iyo kung gaano mo ako kamahal. Pahuhulog kita sa pag-ibig, gagawin kitang puno ang puso at mata ko. At ipapaalam ko sa iyo na ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin ay natutunan ko na. Sa hinaharap, mamahalin kita ng doble. Hindi narinig ni Ji Bochang ang panunumpa ni Liu Ruyan. Ang kailangan lang niyang gawin ay ayusin ang lahat ng kanyang mga bagay, magpatuloy sa paglalakbay. Ang bahay na ito ay kanyang bagong tirahan, na kanyang binili kamakailan. Wala rin siyang oras para ayusin. Ngunit, kapag bumalik na siya, aayusin na lang niya. Buzz, may dumating na mensahe sa telepono. Galing kay Liu Ruyan, may oras ka ba? Kumain na ba tayo? Nakita ni Ji Bochang ang mensahe, kumunot ang kanyang noo. Natural na ayaw niyang kumain kasama siya. Dahil hiwalay na sila, dapat na silang maghiwalay. Wala nang dahilan para mag-usap pa. Ngunit sa panahong ito, ang mga mensaheng ipinadala niya sa kanya ay sinasagot niya paminsan-minsan. Umaasa siya na sa pamamagitan ng ganitong paglayo ay unti-unti niyang mababawasan ang distansya sa pagitan nila. Ngunit hindi niya inaasahan na tila walang malaking epekto. Ano, hindi man lang pwede kumain ng isang pagkain, Ji Bochang? Napakaliit mo ba ng loob? Kahit hiwalay na tayo, kahit hindi na tayo magkaibigan. Hindi ba pwedeng kumain na lang? O natatakot ka sa akin? Nag-vibrate muli ang telepono, sunod-sunod na mensahe ang dumating. Napilitan si Ji Bochang. Dumalo na lang siya. Gusto rin niyang sa pagkakataong ito maging malinaw sa kanya. Hiwalay na nga. Anumang damdamin, dapat na itong tapusin. At ayaw na rin niya kay Liu Ruyan magkaroon ng anumang relasyon. Pamilyar na kainang kanluranin, pamilyar na upuan. Binalik ang alaala ni Ji Bochang sa dati. Dito sila madalas kumain. At dito rin siya unang nagtapat ng damdamin. Naalala niya. Noong panahong iyon, may dala siyang isang buwig ng rosas, nagbook ng upuan, at kinakabahang tumingin. Kay Liu Ruyan na nakaupo sa harap niya. Ilang saglit siya nag-alinlangan bago sa wakas nagtapat. Ngunit ang tinanggap niya ay pagtanggi lamang mula kay Liu Ruyan. Dahil dito, matagal siyang nalungkot, ngunit parang ipis na hindi madaling mamatay. Muli siyang bumangon, walang alinlangang hinabol ang pag-ibig na hindi para sa kanya. Bumalik sa dating lugar, naantig si Ji Bochang at napabuntong hininga. Sa kanyang tapang 5 taon na ang nakalipas. Ngunit nagulantang din siya sa kasalukuyan. Sino ang makakaisip na 5 taon pagkatapos noon, hindi lang sila nagsama, naging mag-asawa pa. At sa huli ay naging dating mag-asawa. Ang tadhana ay naglalaro. May mga bagay na hindi mo talaga masasabi. Naalala niya ang restaurant ito, kumislap ang magandang mga mata ni Liu Ruyan. Parehong mga kulay, nag-order siya ng isang mesa ng mga dating putahe. Hindi nagbago ang upuan, pati ang mga rosas ay hindi nagbago. Ang nagbago ay silang dalawa. Tandang-tanda niya ang lugar kung saan unang nagtapat si Ji Bochang. Paano niya ito makakalimutan? Mabuti at naaalala mo. Sinabi kong hahabulin kita, kaya sana ay gawin mo rin ang gaya ko, okay? Ngumiti si Liu Ruyan at nagsalita. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpasigaw kay Ji Bochang. Ano ang ibig sabihin ng gaya mo? Hindi niya maintindihan. Noong tinanggihan kita. Ngunit hindi kita kailanman pinabayaan o hindi pinansin. Ngunit ikaw ngayon, sobra ka naman. Kung ginawa ko ang gaya mo, hahabulin mo pa ba ako ng 3 taon? Tama ang sinabi ni Liu Ruyan. Kung 5 taon na ang nakalipas ay nasa ganitong kalagayan siya tulad ngayon sa anumang paraan. Hindi siya makakapagpatuloy ng 3 taon. Tinanggihan niya ako, ngunit hindi niya ako kinamumuhian. Hindi lang tayo maaaring magmahalan, ngunit magkaibigan pa rin tayo. At dahil dito, akala niya ay may pag-asa siya. Tanong lang, pwede ba? Noong mga panahong iyon, naisip mo ba na pinapaasa lang kita? Gusto ni Liu Ruyan na malaman ang sagot. Dahil sa kanyang isipan, hindi niya naisip na paasahin ang damdamin ni Ji Bochang. Hindi lang siya makasagot, ngunit sa kanyang puso, sa lalaking nagtapat sa kanya. Hindi siya naiinis. Hindi naman, sagot ni Ji Bochang. Tulad ng sagot na inaasahan niya sa kanyang isipan. Mabuti naman, kain na tayo. Napahinga ng maluwag si Liu Ruyan. At least hindi niya iisipin na isa siyang taong naglalaro sa damdamin. Mabuti naman, hindi na makakain si Ji Bochang. Sa totoo lang. Dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan na yon, hindi siya makakain. Liu Ruyan, hiwalay na tayo. Kahit na ang paghabol sa akin ay karapatan mo, hindi ko kaya. Na maging kasing walang pakialam mo. Sa kabaligtaran, ang iyong paghabol sa akin ay nagbibigay sa akin ng labis na sakit. Kaya tapusin na natin ito. 5 taon. Sobra na tayong magkakilala. Wala na tayong posibilidad na magbalikan. Gusto ni Ji Bochang na pigilan siya. Kahit mahal niya siya o hindi, ang nakaraan ay nakaraan na. Mahaba pa ang hinaharap. Ayaw na niyang manatili sa ganitong mahabang paghila. Natigilan si Liu Ruyan, ngunit mumiti siya at sinabi, iyon ay aking problema. Kung ano ang gagawin mo, hindi ko pakikialaman. Kung ano ang gagawin ko, hindi mo rin kailangang pakialaman. Ang matigas na anyo ni Liu Ruyan ay nagpagulat kay Ji Bochang.
Ang katigasan ng ulo na ito ay hindi pa niya nararanasan. Ngunit ang pag-ibig na ito, ayaw na niyang sagutin. 2 taon ng kasal sa pag-alala. Mga sugat at galos, ito ang pinakamasakit. Ang sabi na, 1 beses kang makagat ng ahas. 10 taon kang matatakot sa lubid. Marahil ito ang dahilan. Hindi siya maglakas loob na tumugon. Ang damdamin ni Liruyan sa huli ay takot pa rin. Matapos kumain, hindi nag-usap ang dalawa tungkol sa anumang paksa. Para bang mga taong unang nagkita, walang alam na pag-usapan, o parang matatag na mag-asawa. Hindi na kailangan pang magsalita. Pagkatapos kumain, umalis na si Jibo Chang. Pinanood siya ni Liruyan na umalis, huminga ng malalim, ang nakabara sa kanyang dibdib. Na malaking bato ay hindi kailanman bumagsak sa halip. Lalong sumakit. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging baliwala? Ito ba ang naramdaman niya sa akin? Tunay na nakakasakal. Namula ang mga mata ni Liruyan. Habang pinapanood ang papalayong likuran, lalong sumakit ang kanyang puso. Bakit hindi ko napansin ng mas maaga? Bakit ko sinaktan ang lalaking ito na nagmamahal sa akin? Ano ba talaga ang iniisip ko? Ngunit naniniwala siya na ang kanilang tadhana ay hindi pa tapos. Si Jibo Chang na umuwi sa bahay ay mabigat ang pakiramdam. Nag-isip siya ng mabuti, mas mabuti pang umalis agad dito. Kaya't sa unang pagkakataon, ay nag-book pa rin siya ng tiket. Umalis para hindi na siya makita. Sa ganoon, hindi na kailangang magdusa at unti-unting matatapos ang hindi dapat na ugnayang ito. Ngunit hindi niya alam, sa mismong oras na nag-book siya at umalis, nakatanggap na ng balita si Liruyan. Hindi siya nagsalita, ngunit sa susunod na araw, direktang nagdaos siya ng press conference. May gusto akong ipahayag. Pansamantala akong aalis sa entertainment industry. Kung kailan ako babalik, hindi ko alam. Alam ng lahat ng reporter sa ibaba, kahit si Kei Kun ay hindi makapaniwala. Miss Liu, kakapasok mo lang sa film festival. Nasasaktan ang iyong karera, bakit mo gustong magretiro? Nga, Miss Liu, maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ka aalis sa entertainment industry? Para saan? Ito ba ay dahil sa iyong kalusugan? Hindi maintindihan ng lahat ng reporter. Kung anong dahilan ang nagpapalayo sa isang sikat na bituin sa entertainment industry. Alam naman na mabilis ang pagbabago ng mga bituin. Baka bukas ay may isang tao na pumalit sa posisyon ni Liruyan. Maganda ang aking kalusugan, pakiusap, huwag kayong mag-alala. Ang dahilan ng aking pag-alis ay gusto kong gawin ang isang bagay na mas mahalaga. Kaysa sa trabaho, kaysa sa karera. Lalong naguluhan ang mga reporter. Anong bagay? Ang mas mahalaga kaysa sa trabaho. Sa kanilang paningin, marahil maliban sa buhay at kamatayan. Walang mas mahalaga kaysa sa pagkita ng pera. Kaya gagawin ko ang aking sarili na mas mahusay. Marahil maliban sa buhay at kamatayan, walang mas mahalaga kaysa sa pagkita ng pera. Ngunit para kay Liruyan, si Jibo Chang ay mas mahalaga kaysa sa trabaho. Miss Liu, maaari ba naming itanong kung ano ito? Nagtanong sila ng sunod-sunod. Tumingin si Liruyan sa kamera at mumiti ng bahagya. Iyon ang aking kaligayahan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kung mawawala ito, mabubuhay ako sa pagsisisi sa buong buhay ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Ang ngiting ito ay gumalaw sa puso ng lahat. Ngumiti si Kei Kun. Hinikayat niya si Liruyan at pumalakpak ng mahina. Bilang pagtanggap sa kanyang pagpupursige. At sa kabilang dulo ng telepono, si Jibo Chang na kumakain. Ay nakita rin ang ngiting ito. Bilang isang sikat na bituin at ang pinaka-promising na bituin. Biglang umalis sa entertainment industry ay tiyak na isang malaking balita. Hindi rin inakala ni Jibo Chang. Nagagawin ni Liruyan ang hakbang na ito. Para sa kanya ba ito? Hindi siya makapaniwala. Nagagawin ng babaeng ito ang ganitong hakbang. Mahal na ba talaga siya nito? Paano nangyari iyon? Ngunit walang oras para mag-isip, tumunog ang kanyang telepono. Si Liruyan ito. Ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon. Pupunta ako sa iyo. Saan maglalakas loob si Jibo Chang na ipadala ito sa kanya? Ayaw na niyang harapin siya ngayon. Ngunit pagkatapos, tumawag din si Kei Kun. Kapatid na Jay. Nag-resign na si Ruyan. Sa palagay ko para sa iyo yon. Kaya ang sinabi ko noong araw na yon, kailangan mo pa ring pag-isipang mabuti, para sa'yo, para sa kanya. Kung paano ba talaga gugugulin ang mga darating na araw, seryosong pag-isipan. Walang salita, walang gawa. Si Jibo Chang ay hindi kailanman naging pabiro. Ang diborsyo ay bagay na matagal na niyang pinagpasyahan. At sa kanyang isipan ay inisip niya ito nang hindi mabilang na ulit. Hindi lang niya inaasahan na magiging ganito ito. Matapos ang mahabang pag-iisip, hindi na niya napigilan ang sarili at tinawagan si Liruyan. Ano, natatakot ka bang hindi ko makita ang mensahe mo, kaya ako pa ang tinatawagan mo? Sasabihin mo ba sa akin ang lokasyon? Sige, nakikinig ako. Pinindot ni Liruyan ang speakerphone at nagsimulang mag-empake. Bumuntong hininga si Jibo Chang. Liruyan, hindi ka dapat umalis sa trabaho, at higit sa lahat, hindi ka dapat magbitiw sa pwesto. Para sa'yo, ito ay isang malaking kawalan.
Ngunit si Liu Ruyan ay walang pakialam. Kung ito ba ay kawalan o hindi, alam ko sa aking sarili. Ang pinakamahalaga ay, alam ko kung ano ang gusto ko. Naunawaan ni J-Bo Chang na ang sinasabi nito ay tungkol sa kanya. Ngunit kailangan pa rin niyang ipaliwanag sa kanya ng malinaw. Ngunit totoo na kaming hiwalay, wala nang babalikan. Si Liu Ruyan ay naging immune na sa mga salitang ito dahil sa mga nakaraang araw. Napakaraming beses na niyang sinabi ito. Kahit na mag-asin pa ito sa sugat, kaya na niyang tiisin. Alam ko yon. Ngunit gusto kitang tanungin ng isang bagay. Dahil ba kay Ikon kaya tayo nagdiborsyo? Gusto pa ring alamin ni Liu Ruyan kung totoo o hindi. Nag-atubili sandali si J-Bo Chang bago sumagot. May kinalaman. Ngunit hindi ito ang tanging dahilan. Ang ating pag-ibigan ay may napakaraming problema. Kahit na kayanin ko itong tiisin ngayon, sa hinaharap malamang ay hindi na. Kahit na alam kong hindi mo gusto si Ikon, hindi rin masisiguro na hindi tayo magdidiborsyo. Sa huli, ang kasal na ito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Talagang hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi ko alam kung maintindihan mo ang sinasabi ko. Sumagot din si Liu Ruyan. Naiintindihan ko dahil dati ay mahal mo ako. Tiniis mo ako, inalagaan mo ako, inintindi mo ako. Pinagbigyan mo ako, kaya para sa'yo, ang kasal ay isang pagpapahirap. Impyerno, ang pasensya ay may hangganan, ang walang katapusang paggamit nito ay mauwi sa wala. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko napansin ng mas maaga, bago ang iyong pasensya sa akin ay maubos. Mas pinagsisisihan ko na itinuring ko ang iyong pagtitiis, pag-aalaga, pag-intindi at pagbibigay bilang bagay na nararapat lamang. J-Bo Chang, alam ko na ang aking pagkakamali. Ngunit masasabi ko sa iyo ng malinaw. Ang dati nating pagsasama ay hindi matatawag na kasal. Ang tunay na kasal ay parehong nagbibigay. Gagawin ko ang lahat upang ipakita sa iyo kung ano dapat ang ating kasal. Hindi alam ni J-Bo Chang kung paano siya sasagutin. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi rin niya alam kung paano tututol. Siya ay sobrang gulo ngayon, hindi malinaw ang isip. Ang tanging masasabi ay isa pa ring paulit-ulit na salita, hiwalay na tayo, hindi tayo bagay. Ngumiti si Liu Ruyan. Wala na siyang ibang masabi, ito ay patunay na pansamantala siyang nanalo. Ngunit alam din niya na ang ganitong pagpapahirap ay masakit para sa kanya at para kay J-Bo Chang. Kaya nagpa siya siyang magsugal ng malaki. J-Bo Chang, magtaya tayo, okay ba? Si J-Bo Chang ay hindi isang taong mahilig sumugal, ngunit nang marinig ang sinabi ni Liu Ruyan, ay naging interesado. Sabihin mo, nag-isip sandali si Liu Ruyan, at may hindi pa nararanasang tiwala sa sarili na nagsalita. 1 buwan. Taya ko na magkikita tayong muli. Kung matalo ako, hindi na tayo magkikita panghabang buhay. Hindi na magtatagpo sa buhay na ito. Kung manalo ako, bibigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Huwag kang tatakas. Magsisimula tayong muli. Kaya mo ba? Pagsusugal talagang napakaloko. Ngunit naniniwala si J-Bo Chang. Sa laki ng mundo, kung gusto niyang umiwas sa kanya, kaya niya itong gawin. Sa tayang ito, ang tsansa niyang manalo ay napakaliit. Talo ka. Hindi maisip ni J-Bo Chang kung bakit ganoon katapang si Liu Ruyan na tumaya. Malinaw na ang tsansa niyang manalo ay napakaliit. Ito ay mas mahirap pa sa paghahanap ng karayom sa dayami. Hindi iyon mangyayari. Naniniwala akong magkikita pa tayong muli. Ngunit si Liu Ruyan ay nagsalita ng may katiyakan. Gusto kong malaman kung bakit. Hindi nauunawaan ni J-Bo Chang kung bakit siya nagkakaroon ng ganoong tiwala sa sarili, nagtatakda ba siya ng kanyang sarili. Ngunit nagpalit siya ng bagong telepono, paano niya matutukoy ang kanyang sarili, kahit na mahanap niya ang kanyang lokasyon. Ngunit kailangan pang magsikap, malamang na sa oras na dumating siya. Wala na siya. Hanggat ayaw niyang matalo, patuloy siyang nasa daan. Hindi siya mananalo sa anumang paraan. Simple lang, naniniwala ako sa langit. Ito ang magpapagkita sa atin muli. Naniniwala rin ako na hindi naputol ang ating ugnayan. Dahil mahal pa kita. Lubos na inilagak ni Liu Ruyan ang kanyang pag-asa sa langit. Gusto rin ni J-Bo Chang na makita kung ano ang pipiliin ng langit. CJ, pustahan na. Pumayag si J-Bo Chang, ngunit hindi alam kung bakit. Ang nalubog na damdamin ay muling nag-alon. Kung sa mundong ito, mayroon talagang ganoong pagkakataon, ibig sabihin hindi pa nagtatapos ang kanilang ugnayan. Bigyan siya ng pagkakataon, paano? J-Bo Chang, nagbibiro lang ako sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi rin ako naniniwala na muling tayong magkikita ng langit. Ang aking pinupusta ay ang 2 taon na ito. Ang aking pagkakilala sa'yo, kahit na ang mga salitang ito ay hindi mo paniwalaan. Ngunit ang sasabihin ko sa'yo, matagal ka ng bahagi ng aking buhay. Kahit hindi ko ito pinapansin. Hindi ko iniintindi, alam ko pa rin ang tungkol sa'yo. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, hahanapin kita para wala kang matakasan. Si Liu Ruyan ang unang nagbaba ng tawag. Umiti siya, puno ng tiwala. Si J-Bo Chang sa kabilang linya ay talagang nalilito. Pagkakilala, paano niya siya makikilala?
Hindi niya alam ang mga gusto niya, hindi niya alam ang paboritong lasa, kulay, at iba pa. Bakit siya nakatitiyak na mananalo? Ngunit gusto rin niyang makita kung paano siya hahanapin ni Liu Ruyan gamit ang kanyang pagkakilala. Ibinaba niya ang telepono. Hindi na inisip ni Ji Bochang ang bagay na ito. At simula ng taya, si Liu Ruyan ay tila nawala sa mundo, wala siyang balita sa kanya. At siya ay patuloy na nasa daan. Patuloy pa rin sa kanyang paglalakbay. Ganito ang mga araw. Lumilipas araw-araw. Mabilis, 1 linggo ang lumipas. Hindi niya nakita si Liu Ruyan, ngunit hindi alam kung bakit ang kanyang kaguluhan ay lalong lumakas. Lumipas ang 1 pang linggo, hindi pa rin niya nakita si Liu Ruyan. Habang nakahinga siya ng maluwag, may sakit din sa kanyang pakiramdam. Marahil siya ay talagang natalo. Ngunit ito ang kanyang pinili at pinili rin niya ito. May kalahating buwan pa. Bago matapos, hindi na siya magmumulto sa kanya. Patuloy pa rin ang paglalakbay. Ang mga araw ay tila hangin dumaraan, tahimik na lumilipas. Unti-unti, si Ji Bochang ay nakakaya ng tingnan ito ng normal. Kahit noong una niyang marinig ang pusta, mahirap paniwalaan at medyo nasigla siya. Ngunit ngayon ay hindi na dahil alam niya na tiyak na matatalo si Liu Ruyan. Sa totoo lang, hindi rin naman matiyak ni Liu Ruyan na mananalo siya. Sa panahong ito, marami rin siyang pinuntahan, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang sariling paghusga. Naniniwala siyang ang langit ay nasa kanyang panig. Habang papalapit ang araw, lalo siyang kinakabahan. Sa wakas, dumating ang huling araw. Paglampas ng hating gabi, matatalo na siya, ngunit naniniwala siyang mananalo siya ngayon. May pakiramdam siyang bumili ng tiket ng tren at umupo sa kanyang upuan. Ang tren na ito ay patungo sa hilaga. Ang hilaga ng mundong ito ay nag-snow. Mahilig si Ji Bochang sa malalaking snow. Ito ay noong isang pagkakataon na napansin niya si Ji Bochang na mag-isa. Nagtatayo ng snowman, puno ng saya. Ang kanyang huling taya ay inilagay niya sa snowy season ng hilaga. Lumipas ang oras, sa wakas ay nakarating sa isang estasyon. Huminto ang tren. Isang anino ang sumakay at umupo sa tabi ni Liu Ruyan. Susunod, naglabas ng earphones, maghahandang makinig ng musika at mag-enjoy sa biyahe. Isang maliit na kamay ang nag-abot ng isang earphone. Makinig ng musika. Gusto mo ito? Nanlaki ang mga mata ni Ji Bochang, bigla siyang lumingon. Nakita ang isang magandang mukha na ang mga matay tila tuyot na, ngunit may ngiting nagpapahiwatig ng kaginhawahan. Sa pagkakataong ito, tapos na ang buong teksto. Huwag kalimutan ang iyong 3 pag-click.